Hello mga master, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa panibagong kabanata na ating i-upload. At kung bago ka sa ating channel, please click the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So, ayun mga master, sabay-sabay po nating pakinggan. Let's go! Kabanata 1841 hanggang 1860. Kabanata 1841. Tawa ng tawa si Jared habang inihahanda ang eksperimento. Ito ay magsisimula sa 3 oras. Magpapakita ako sa inyong lahat ng isang himala. Parang baliw ang mga mata ni Jared. Samantala, sa Terrigan Hill, 10,000 lalaki ang tumahimik. Hindi na nagpakita ng makapangyarihang mandirigma na lalaban sana kay Levi. Nakakatawang umasa na si Levi ay natatakot sa isang ordinaryong mandirigma. Sa pagtingin sa punit-punit na damit, naramdaman ng lahat na nag-imbite si Levi ng malaking gulo. Kasabay nito, napagtanto nilang nagkamali sila. Matatakot kaya ang tagapagmana ng nagninangas na demonyo sa isang ordinaryong manlalaban? Paano katawa-tawa ito? Ang pinakamaraming bahagi ay wala sa kanila ang katugma ni Levi. Walang umasa na hindi lalabas ang listahan ng gem. Karamihan sa mga pangunahing mandirigma ng The Cardinal Hall ay naghahanap ng mga tagasunod ng Fiery Demon. Kahit na ang master ng mahiwagang pamamaraan, si Jared, ay umalis. Samantala, ang mga internasyonal na puwersa na pinamumunuan ni Bruce ay natulala. Ipinapalagay nila na sila ay nasa isang palabas, ngunit hindi inaasahan na si Levi ay magiging napakalakas, hanggang sa sila mismo ay kailangang lumaban ng personal. Natigilan din ang mga especially iyang Raysonian na kasama nila. Invincible ba talaga si Levi? Nabigo ang kanilang plano. Sino pa? Bakit hindi kayong lahat ang sama-samang umatake? Nakaramdam ng pagkain, walang oras na sayangin si Levi. Tama iyan. Kahit na wala pa ang mga nangungunang manlalaban ng listahan ng gem, marami pa rin tayong matitinding mandirigma. Sigurado akong lahat tayo ay makakapatay sa kanya ng sabay-sabay, sigaw ni Kayden. Oo, sa sobrang dami natin, siguradong mapapatay natin siya. Pagkatapos ng lahat, kami ang gulugad ng mundo ng martial arts ni Erudia. Isa-isang naghiyawan ang mga mandirigma. Pagkatapos ng lahat, hindi sila kumpe ng kanyan. Karamihan sa kanila ay rank 6 at rank 7 warriors. Magkasama, nagkaroon sila ng kapangyarihang paso ang lupa. Mamatay. 10,000 lalaki ang umaksyon kay Levi. Hindi pa nakipaglaban si Levi sa napakaraming makapangyarihang mandirigma ng sabay-sabay. Nagbigay sila ng mas malaking hamon sa kanya kaysa sa mga nag-iisang mandirigma sa listahan ng gem. Gayunpaman, nagpasya siyang labanan silang lahat ng mag-isa, lalo na't mayroon siyang plano. Gawin natin ito. Agad na sinugod sila ni Levi. Iyon ay isang nakadurog na labanan na puno ng mabangis na dagandong at paghihirap na pag-iyak. Patuloy na bumagsak ang mga mandirigma ng martial arts world ni Erudia at The Cardinal Hall. Habang desperadong sinusubukan nilang patayin si Levi, hindi nila nakuha ang isang mahalagang detalye. Para sa mga taga-Erudia, nasugatan lang sila ni Levi hanggang sa hindi nila kayang lumaban. Tungkol naman sa mga dayuhang puwersang nakalap ni Bruce, lahat sila ay pinatay niya ng walang awa. Sinusubukan mo bang pahinin si Erudia? Hindi pwede. Sa halip, babayaran kita ng napakabigat na halaga. Mas mabangis na lumaban si Levi habang nagpapatuloy ang labanan. Napapaligiran siya ng hindi mabilang na mga nahulog sa katawan. Marami sa kanila ang umiiyak sa sobrang sakit. Ang brutal na labanan ay nabalot na ng dugo sa Terrigan Hill. 10,000 lalaki ang natalo ni Levi. Ito ay simpleng hindi maisip sa kanila. Siya ba ang tagapagmana ni Fiery Demon? Siya ay pambihirang malakas. Sa paglipas ng panahon, ang mga tropa mula sa The Cardinal Hall ay ganap na nalipol habang ang mga Erudian fighters ay nasugatan lamang. Para naman sa tropa ni Bruce, wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Sa kabutihang palad para kay Bruce, nasa ibang lugar siya kay Erudia. Or else, namatay din siya doon. Napuno ng gulat ang lahat at hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Hindi matatalo si Levi. May makakatalo ba sa kanya? 10,000 lalaki lang ang natalo niya.
Siya lang ang hindi mapigilan. Sa katunayan, isang nakakatakot na kaisipan ang pumasok sa isip ng lahat. Ang tatlong nagtanong manlalaban ba sa listahan ng gem ay kanyang kalaban. With that, umalis na si Levi. Gayunpaman, dinala niya sa mundo ng martial arts ni Erudia ang nakikita niyang kahihiyan. O hindi bababasa, iyon ang kanilang nakita. Gayunpaman, hindi talaga umalis si Levi. Sa halip ay nakahanap siya ng isang lugar na malapit na mapagtataguan. Inaasahan niya na ang mga taong naglagay ng bitag para sa kanya ay lilito at patayin ang lahat ng naroon upang hindi mag-iwan ng anumang ebidensya. Gaya nga ng inaasahan, may sumulpat saglit matapos maghintay si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1842. Hindi lang isang tao kundi 10. Marahil, dahil sa dami ng tao, naisip nila na hindi sapat ang isang lalaki para gawin ang trabaho. Kaya, 10 sa kanila ang ipinadala. Hoy, anong ginagawa mo? Hindi ka makakadaan dito. Humakbang si Levi at binigyan ng takot ang 10 lalaki. Nakita na lang nilang umalis si Levi at nagulat sila nang makitang nasa paligid pa rin siya. Ikaw, nataranta ang lahat ng 10 lalaki. Umalis. Nais nilang tumakas. Hindi pwede. Sumunod si Levi at nahuli ang isa sa kanila. Bam! Sa sandaling iyon, ang lalaki ay sumalakay at nakipagpalitan ng hampas ng palad kay Levi. Boom! Sabay-sabay na nabasag ang lupa. Ikaw! Nanlilisik sa galit ang mga mata ni Levi nang makilala niya ang lalaking bumalandra sa kanya. Ang kanyang martial skill ay eksaktong pareho. Sa maikling panahon, hindi masabi ni Levi ang pagkakaiba. Hayaan mo akong makita kung sino ka talaga. Lumapit si Levi para sunggaban ang lalaki. Tigilan mo siya. Pigilan mo siya. Nagpanik ang lalaki. Sa sumunod na sandali, sinugod ng iba pang 9 na mandirigma si Levi habang sinubukan niyang tumakas. Bagamat halos hindi mapigilan ng mga mandirigma si Levi, sapat na ang oras para makatakas ang lalaki. Bam! Bam! Sa tingin mo ba sapat ka na para pigilan ako? Puno ng pamatay na hangarin, isang napakalaking agos ng kapangyarihan ang ibinubuga mula sa kanyang katawan. Whoosh! Sa isang kisap mata, pinalipad ang 9 na lalaki. Thud! Thud! Sa sumunod na sandali, lahat silang 9 ay sumasaksak sa dibdib gamit ang isang punyal. Pinili nila ang kamatayan kaysa sa pagbibigay kay Levi ng anumang impormasyon. Kaya naman, huli na para gawin ni Levi ang anumang bagay. Gayunpaman, nang kunin niya ang punyal, nakita niyang si Raisonian iyon. Mga Raisonians sila. Naningkit ang kanyang mga mata, naisip niya ang ilang Raisonians na nakilala niya sa Fair Lake City na tumutuloy sa pamilya Tate. Kahit na inutusan niya ang West Skylord na bantayan sila, maliwanag na hindi sapat ang isang tao. Tila ang gut feel mula sa aking maraming taon ng karanasan ay tumpak. Madali kong maramdaman kapag may mali. Dapat kong simulan ang aking pagsisiyasat sa pamilya Tate. Dapat kong malaman kung paano nila nakipag-ugnayan ang mga lalaking ito pagkatapos umalis sa Erudia para kay Raisonia. Dahil doon, sa wakas ay nagkaroon ng lead si Levi. Sa katunayan, si Tate ay isang pangkaraniwang palatandaan. Sa pagsali ng Team of Secret Warriors at Seven Fins para sa mga pagsisiyasat, kumpiyansa siyang malalampasan ang bagay. Unti-unting lumuwag ang nakakunot na kilay ni Levi sa pag-iisip ng mga positibong pangyayari. Paano kung nakatakas ang salarin? Hahapin ko pa rin siya sa huli. Tara at tingnan natin kung nailigtas si Zoe. Sa pamamagitan nito, umalis si Levi sa Terrigon Hill matapos makamit ang isang mapagpasyang tagumpay. Napuno ng di paniniwala si Kaden at ang iba pang kasama niya. Imposible, si Levi, ang tagapagmana ng maapoy na demonyo, ay papakawalan tayo ng ganoon lang. Eksakto, hindi ba siya dapat pumatay sa ating lahat? Bakit niya tayo binugbog at iniligtas? Wala ni isa sa kanila ang nakaintindi sa dahilan. Tiyak na pinapahiya niya tayo. Kinukutya kami sa katotohanang wala kaming kapangyarihan laban sa kanya. Sa katunayan, tinatapakan niya ang ating pride. Biglang sigaw ni Gerald. Tama iyan. Ang panlilibak sa amin sa ganitong paraan, mas masakit kaysa sa pagpatay sa amin. Maghihiganti ako. Akala ba ni Levi walang makakapigil sa kanya? Ang mga mandirigma mula sa The Cardinal Hall at Eragon ay hindi pa nagpapakita.
At wala rin ang pangwakas na pinakamahusay na manlalaban sa listahan ng gem. Hindi naintindihan ng lahat ang intensyon ni Levi. Ang pag-iwas sa kanila ay naisip na kahihiyan. Pagkaalis ni Levi, nakipagkita siya kay Venom Fiend ilang sandali pa. Ano? Hindi pa naliligtas si Zoe. Nagsimulang mag-alala si Levi. Hindi nakapagtataka na walang bakas ng Jared. Tiyak na nakatalikod siya. Sa palagay ko ay nakita niya ang aking plano. Sabay-sabay tayong pumunta sa Gamma Tech Training Base. Nagmamadaling lumapit si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1843. Gayunpaman, huli na ang lahat. Pagkatapos ng lahat, sa oras na umalis si Levi sa Terrigon Hill at nakipagkita kay Venom Fiend, ilang oras na ang lumipas. Hindi nakatulong ang Gamma Tech Training Base ay matatagpuan sa Hilaga habang ang Terrigon Hill ay nasa timog. Ilang oras ang nakalipas, halos natapos na ni Jared ang paghahanda para sa kanyang eksperimento. Pagbalik niya sa kinaroroonan nila, naramdaman ni Winona at Zoe na may masamang mangyayari. Jared, itigil mo ang kabaliwan na ito. O kung hindi, ikaw ang magdurusa sa mga kahihinatnan. Sigaw ni Winona. Nakangiting sagot ni Jared, Zoe, walang takas sayo. Huwag kang mag-alala, kapag natapos na ang eksperimento, magiging akin ka na. Sa gitna ng mga sigaw ni Winona, kinaladkad ni Jared si Zoe. Bago siya umalis, lumingon si Jared at pinandilatan si Winona. By the way, isama mo siya. Samantala, sa lab number 1, handa na ang eksperimento. Ang natira na lang ay si Zoe ang mailagay sa pwesto. Huwag kang mag-alala, gagawin ito sa oras na magising ka. Isang suntok ang binigay ni Jared kay Zoe dahilan para mawalan siya ng malay. Pagkatapos niyang ilagay sa sleeping pod, humiga si Jared sa hiwalay na pod. Ang layunin ng kanyang eksperimento ay ipasok ang kanyang kamalayan sa utak ni Zoe upang makontrol niya ang kanyang isip at gawing kanyang papay. Simula noon, susundin na lang niya ito at hindi na makikilala ang iba. At ganoon kademonyo si Jared. Hindi. Naging hysterical si Winona nang maunawaan niya ang tunay na katangian ng eksperimento. Gusto niyang pigilan ito ngunit wala siyang magawa. Sa katunayan, nakita pa niyang kumaway si Jared sa kanya para bang sinisigurado niya na siya na ang susunod. Hindi nagtagal, nagsimula ang eksperimento. Pareho silang konektado sa libu-libong mga wire kung saan makikita ang pagkutitap ng mga dekoryenteng alon. Halata na ang agos ay umaagos mula Jared hanggang Zoe. Wala pang kalahating oras, naipasok na ni Jared ang kanyang kamalayan sa utak ni Zoe, na kontrolado ang kanyang isip. Dahil ang Jared ay binubuo ng purong enerhiya, ang mga pagkakataong magtagumpay para sa eksperimento ay 100%. Lumipas ang mga segundo na naging 10 minuto, 20 minuto, 29 na minuto. Kung saan 1 minuto na lang ang natitira bago matapos, nawalan ng kontrol si Winona sa sarili at gumawa ng desperadong hakbang. Magkasama tayong mamatay dito. Bigla siyang tumakbo papunta sa kabilang panig ng lab kung saan naroon ang particle collider. Sa sandaling iyon, may 4 na superparticle na naiwan sa loob ng makina. Nang mag-eksperimento si Jared sa pagpapalit ng kanyang komposisyon sa katawan, 2 lang ang ginamit niya. Sa sandaling iyon, simple lang ang plano ni Winona. Gusto niyang i-on ang particle collider at maging sanhi ng pagkabangga ng 4 na superparticle sa isa't isa. Ang lakas na nagresulta ay magpapawi ng lahat, pati na si Jared mismo. Tigilan mo siya. Pigilan mo siya. Nang malaman ang mga nasasakupan ni Jared kung ano ang sinusubukan niyang gawin, huli na ang lahat. Ang lahat ng ito ay pagkakamali ni Jared sa pagdadala kay Winona sa lab ng hindi nakatali. Pamilyar siya sa lahat ng bagay sa lab. Sa sandaling binuksan niya ang particle collider, binuksan pa niya ang tambucho ng enerhiya upang paganahin ang paglabas nito. 10, 9, Olo, Kuwait. Matatapos na ang eksperimento ni Jared. Isang tapik, 3, 2, Kuwait, boom. Sa pinakahuling segundo, matagumpay na nagbanggaan ang 4 na superparticle at nagpakawala ng napakalaking pagsabog ng enerhiya. Ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa halagang ginamit ni Jared para baguhin ang sarili. Pagkatapos ng lahat, ang banggaan ng 4 na particle ay nagresulta sa isang exponential na pagtaas ng enerhiya kumpara sa 2. Sa isang kisap mata,
Hindi lang naantala ang eksperimento ni Jared, ang mga natutulog na pod nila ni Zoe ay nagkapira-piraso. Sa katunayan, ang buong lab ay nawasak. Kahit na ang lab number 1 na may pinakamalakas na sistema ng seguridad ay hindi nakayanan ang epekto ng pag-akyat ng enerhiya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1844, Basag, Bang. Ang lab number 1 ay nagsimulang gumuho. Maging ang high-density armor nito ay unti-unting nadudurog. Tungkol naman sa mga nasasakupan ni Jared, lahat sila ay napawi sa sandaling iyon. Sa sandaling kumalat ang pagsabog, ang mga sistema ng depensa ng base ng pagsasanay ay na-trigger kaagad. Ang high-density na armor ng lahat ng lab at gusali ay nakataas upang suotin ang buong training base sa labas. Dahil ang Gamma Tech Training Base ay isa sa mga pinaka-advanced na lab ng Erodia, mayroon itong top-notch na mga sistema ng seguridad. Sa kasamaang palad, ang energy shockwave ay napakalakas kaya nabasag nito ang parehong panloob at panlabas na layer ng high-density armor. Boom! Isang napakalaking enerhiya ang sumabog sa training base. Basag, basag, basag. Kahit na ang iba pang mga lab at gusali ay matatagpuan malayo sa lab number 1, ang kanilang mga high-density armor ay napawi pa rin ng pagsabog. Boom! Boom! Isa-isang gumuho ang mga gusali. Sa isang kisap mata, ang training base, na kasing laki ng isang maliit na bahay, ay nawasak sa lupa. Gayunpaman, dahil sa kung gaano kalakas ang pagsabog, walang natira sa huli. Sa kabutihang palad, ang lahat ng mga lab at gusali ay sumunod sa pagkumpleto ng evacuation protocol na na-trigger. Sa ilalim ng training base ay may hiwalay na training base na nakabaon sa ilalim ng lupa. Sa mga oras ng panganib, ang mga sahig ay magbubukas, na nagiging sanhi ng pagkahulog ng mga nakatira sa underground training base. Kaya, maraming buhay ang nailigtas. O kung hindi, lahat sila ay namatay sa pagsabog dahil sa kung gaano karupok ang mga tao. Gayunpaman, winasak ng energy shockwave ang karamihan sa mga makina sa underground training base at muntik na itong bumagsak. Sa kabutihang palad, ang mga epekto ng pagtatanggol ay nauugnay sa mga ito noong sila ay binuo. Kaya naman, mayroong mga hakbang upang maprotektahan sila mula sa kanilang sitwasyon. O kung hindi, ang underground training base ay nawasak sa tabi ng Gamma Tech. Sa sandaling iyon ang mga nakaligtas ay umiyak sa pagsisisi. Bakit hindi namin pinakinggan si Levi? Bakit natin siya pinigilan na patayin si Jared? Bakit namin pinilit na ibalik si Jared? Bakit tayo naging mga tula? Binalaan kami ni Levi na siya ay walang iba kundi ang problema, ngunit hindi kami naniwala sa kanya. Pero ngayon, kitang-kita na kung gaano siya kalaki ng banta. Siya ang naging dahilan para sirain ang buong Gamma Tech Training Base at halos lahat kami ay napatay. Ang base ng pagsasanay sa Gamma Tech, na itinayo sa loob ng 5 taon, ay naging isang tumpok na lamang ng mga durog na bato. Ang mga pagkalugi ay hindi maisip. Si Jared ba ang dahilan nito? Hindi, sarili lang natin ang dapat sisihin. Alam ng staff sa Gamma Tech na nagpalaki sila ng halimaw at binigyan pa siya ng paraan para pumatay. Kaya naman, sila ang may pananagutan sa pagsira sa Gamma Tech at walang ibang dapat sisihin. Gayunpaman, huli na para sa pagsisisi. Kahit na ang training base ay nasa malalim na kabundukan, ang enerhiya na inilabas mula sa shockwave ay nag-alerto sa maraming iba pang organisasyon ng pagsubok. Lahat sila ay mabilis na nakalock sa lokasyon ng pagsabog. Nakakaloka. Ano ang ginagawa nila sa Gamma Tech? Sa kabutihang palad, walang tao sa loob ng 100 milyang radius. O kung hindi, ito ay magiging isang nakakatakot na sakuna. Ang balita ng pagsabog ay mabilis na nakarating sa mga Dragonites. Nag-organisa sila ng rescue team na dumiretso sa Gamma Tech Training Base nang walang anumang pagkaantala. Diyos ko, anong nangyari dito? Natigilan ang lahat nang makita ang mga durog na bato sa lugar ng pagsabog gamit ang kanilang mga binocular. Alam na alam nila kung gaano kalakas ang mga depensa sa Gamma Tech. Sa makatuwid, hindi nila maisip kung anong uri ng pagsabog ang maaaring tumama sa buong base ng pagsasanay. Ito ay isang bagay na hindi maaaring dulot ng mga martial artist. Pumunta ka. Go. Go. Mabilis na bumaba ang rescue team sa lugar ng pagsabog. Gayunpaman, mas namangha sila nang dumating sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 1845. Nang makita ng rescue team ang pagkawasak sa harap nila, nanginginig ang kanilang mga tuhod sa takot. Wala pa silang nakitang nakakatakot noon. Ang buong base ng pagsasanay ay nawasak na halos walang natira sa mga durog na bato. Sa harap ng napakalaking surge ng enerhiya, lahat ng bagay na may pisikal na presensya ay natunaw. Higit pa rito, ang natitirang enerhiya ay sumasakop sa buong base ng pagsasanay sa halip na mawala. Bagamat mahina ang larangan ng enerhiya, hindi pa rin ito madaanan ng isang ordinaryong tao. Ang sinumang sumubok na pumasok ay madidisintegrate kapag nakipag-ugnayan. O hindi, masyadong malakas ang shockwaves. Hindi ito isang bagay na kayang tiisin ng ating mga katawan. Hindi tayo maaaring makipagsapalaran sa pagpasok sa lugar. Humihiling ng reinforcements. Humihingi ng reinforcements. Humingi ng tulong ang rescue team. Kung ang field ng enerhiya ay hindi na clear, walang paraan upang simulan nila ang pagliligtas. Sa sandaling iyon, sa wakas ay dumating si Levi. Sa katunayan, naramdaman pa niya ang pagsabog mula sa malayo habang papunta siya doon. Ang kanyang ekspresyon ay lubhang nagbago sa nakakatakot na dami ng enerhiya na inilabas. Maging siya ay nagulat dito. Kung siya ay tinamaan ng putok, malubha siyang masasaktan kung hindi patay. Hindi ako makapaniwala kung gaano kalakas ang shockwave. Batay sa direksyong pinanggalingan nito, inakala ni Levi na nagmula ito sa Gamma Tech Training Base. Kaya naman, binilisan niya ang kanyang lakad at nanalangin na maging maayos ang lahat. Hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari. Nang dumating si Levi sa natitira sa Gamma Tech, napatulala siya. Ano ang nangyari sa mundo? Nabura na ang lahat, Zoe. Tumakbo si Levi papunta sa training base. Gayunpaman, ang larangan ng enerhiya ay nagsimulang gutihin ang kanyang laman sa sandaling nakipag-ugnayan siya. Arg! Umungol si Levi at pilit na itinulak pabalik ang larangan ng enerhiya at sumugod sa mga guho upang hanapin si Zoe. Ang rescue team sa likod niya ay nagulat sa kanyang kahibangan. Gayunpaman, tinanggal ni Levi ang larangan ng enerhiya ng may malupit na puwersa, na ginawa sa kanila na simulan ang pagliligtas ng sabay-sabay. Libu-libong rescuer ang sumugod sa training base at sinimulan ang rescue operations. Samantala, si Levi ay naghuhukay sa dumi gamit ang kanyang mga kamay. Kahit saan siya maghukay, napuno siya ng pagkabigo. Walang bakas ng anumang buhay, lalo na si Zoe. Sa harap ng gayong napakalaking pagsabog, ang anumang bakas ng dugo ay magwawakas, lalo na ang katawan ng tao. Ang pagsabog ay naging sanhi ng sobrang init ng hangin at nasunog ang lahat ng nakikita. Sa makatuwid, hindi pa rin mahanap ni Levi ang anumang bakas ng buhay sa kabila ng paghuhukay ng 3 talampakan ang lalim. Kasabay nito, marami sa mga rescuer ang sumama kay Levi at nagpatuloy sa paghuhukay sa mga durog na bato, umaasa na makahanap ng sinumang nakaligtas. Sa paglipas ng panahon, nahukay na nila ang 20% ng lupa ngunit wala pa ring nakita. Nakakaloka ito, dahil ang pagsabog ay nasunog ang proteksyon na sandata ng base ng pagsasanay sa alikabok, walang sinumang nakaligtas doon. Eksakto, hindi pa ako nakakita ng ganoong pagkasira. Walang paraan na may nakalabas na buhay. Ang ilan sa mga rescuer ay tinatalakay ang sitwasyon. Gayunpaman, nagalit si Levi nang marinig niya ang mga ito. Imposible yan. Dapat may mga nakaligtas. Hindi pwedeng patayin na silang lahat. Hindi lang nila kaya. Naiiling sa kung gaanong nakakaramdam si Levi, lumipat ang mga rescuer sa kabilang panig at hindi nang ahas na magbitaw ng isa pang salita. Kung isa pang salita ang lumabas sa kanilang bibig, si Levi ay magkakaroon ng kanilang mga ulo. Hanapin sila. Ipagpatuloy ang paghahanap sa kanila. Sigaw ni Levi habang hinahanap ang mga durog na bato kasama ang mga rescuer. Dahil sa kung gaano kalaki ang footprint ng training base, hinanap lang nila ang kalahati nito sa loob ng 1 oras. Ang resulta ay nagpapataas ng kawalan ng pag-asa na naramdaman ng lahat dahil wala pa ring palatandaan ng buhay. Nang walang mahanap si Levi na anumang pahiwatig na may kaugnayan kay Zoe, lalo na siyang nabalisa. Nanginginig siya sa takot habang pinagpapawisan siya ng kaba. Habang nawala ng kulay ang mukha niya, parang lalabas na ang mga eyeballs niya. Kung may nangyari kay Zoe, hindi niya alam kung paano ito hahaharap. Kailangan kong patuloy na maghanap. Sa sandaling iyon,
Ang isa sa mga rescuer ay bumulalas, may hanap ako. Sabay takbo ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1846. Sa wakas, natuklasan nila ang underground training base. Baka nagtatago si Zoe sa loob. Nag-aapoy sa pag-asa ang mga mata ni Levi. Kahit na ang mga depensa ng underground training base ay hindi nawasak, ito ay nagdusa pa rin ng malaking pinsala. Bagamat nakaligtas ang lahat sa loob, marami sa kanila ang nagdusa ng iba't ibang antas ng pinsala. Sa pagbukas ng underground training base, isa-isang nailigtas ang mga nakaligtas. Naghintay si Levi sa pasukan ng may kagalakan. Gayunpaman, nang dumami ang mga nakaligtas, nagsimulang magpanik si Levi dahil wala pa ring palatandaan si Zoe. Iyon na ang huli. Natigilan si Levi sa sandaling nailigtas ang huling tao dahil hindi naman ito si Zoe. Imposible. May tao pa ba sa loob? Puno ng hindi makapaniwala ang mukha ni Levi. Hindi. Ito na ang huli. Kinarga ng mga rescuer ang lalaki sa stretcher. Hindi ako naniniwala. Pumasok si Levi sa training base at nagsimulang maghanap kung saan-saan. Matapos paikot-ikot ang lugar, wala siyang nakitang isang kaluluwa. Wala si Zoe at wala rin si Jared. Wala ring palatandaan si Winona. Nang bumalik siya sa kinaroroonan ng mga rescuer, nagsimula siyang magtanong sa mga nakaligtas tungkol sa nangyari. Pwede kang tumigil sa paghahanap. Wala na silang lahat. Walang ibang nakaligtas. Sabi ng mga nakaligtas sa kanya. Ano? Gulong-gulo ang isip ni Levi dahil hindi niya matanggap ang mga sinasabi nila. Nagawa ng diablang iyon, si Jared, na baguhin ang komposisyon ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga eksperimento. Pagkatapos nito, nag-eksperimento rin siya kay Zoe, na iniisip na kontrolin ang kanyang isip magpakailanman. Para pigilan siya, sinimulan ni Winona ang particle collider. Nakita namin ang lahat ng aming mga mata. Pinili ni Winona na magsakripisyo para pigilan siya. Ikinwento ng mga nakaligtas ang lahat ng nangyari kay Levi, na nagpalamig sa kanyang gulugad. Pinili ni Winona na mamatay kasama niya. Nanginginig na boses na tanong niya. Oo, nang ang mga superparticle ay nagbanggaan, ang enerhiya na inilabas ay nawala ang buong base ng pagsasanay. Walang makakaligtas niyan. Tiyak na naging alabok sila. Walang matitira sa kanila. Bulalas ng mga nakaligtas. Patay na ba siya? Bulong ni Levi sa sarili na parang baliw. Kasalanan mo ang lahat. Kayo ang may pananagutan, pero bakit kayo pa ang nakaligtas? Biglang nagalit si Levi sa mga nakaligtas na parang hayop. Gusto nilang sumagot ngunit wala silang maisip na tamang dahilan. Sa mahigpit na pagsasalita, sila ang dahilan ng lahat ng ito. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ito mangyayari. Hindi rin masasayang ang 5 taon na pagtatrabaho habang hindi mabilang na iba pang buhay ang nasadyep. Natakot ang lahat nang maramdaman nila ang layunin ni Levi na pumatay. Siya ang maapoy na demonyo kung tutuusin. Ang pagpatay sa isang tao sa galit ay inaasahan sa kanya. Huminahon ka pakiusap, kumalma ka, nakiusap sa kanya ang mga rescuer. Gayunpaman, patuloy na tinitigan ni Levi ang mga nakaligtas na kumukulo ang dugo sa ilalim ng kanyang balat. Kung talagang patay na si Zoe, lahat ng mga taong ito ay magbabayad ng kanilang buhay. At lahat ng nasa The Cardinal Hall ay kailangang mamatay. Bakit nila binigay si Zoe? Nang malapit nang magalit si Levi, sumisingit ang isa sa mga rescuer, hindi naman. Baka may iba pang nakaligtas. Hinanap lang namin ang kalahati ng mga durog na bato, kaya, dapat tayong magpatuloy. Naghahanap. Ang mga salita ay sinadya upang ipaalala kay Levi na may pag-asa pa. Nang makabawi sa kanyang katinoan, ipinagpatuloy niya ang paghahanap. Tama iyan. Hindi patay si Zoe. Hindi siya madaling mamatay. Bulong ni Levi habang sumama sa mga rescuer. Sa paglipas ng panahon, si Levi at ang lahat ay naghukay sa bawat sulok. Sa labis na pagkabigo, wala silang nakita. Makalipas ang 1 oras, tanging ang lugar sa paligid ng Lab No. 1 ang hindi pa natutuklasan. Nandito ang lab na kinaroroonan nila. Dito natin sila mahahanap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1847. Si Levi ay basang-basa sa pawis na hindi karaniwang nangyayari sa isang taong kapangyarihan niya. Gayunpaman, nabalot siya ng pagkabalisa na naramdaman niya sa sinapit ni Zoe. Lab No. 1 ang huling pag-asa niya.
Gayunpaman, ang kawalan ng pag-asa sa loob niya ay lumaki nang makita niya ang mga durog na bato dahil alam niyang maliit ang pagkakataong mahanap siya ng buhay. Kung hindi niya ito mahanap, hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Baka, mabaliw siya. Dahil ang lab number 1 ay ground zero ng pagsabog, halos walang natira sa mga durog na bato. Habang sinimulan ng mga rescuer ang kanilang paghahanap, si Levi ay nanatiling nasa pagdududa. Pakiusap mabuhay. Nanalangin si Levi sa pusong ito. Nang magsimulang maghukay ang mga rescuer gamit ang kanilang mga makina, sumugod si Levi at naghukay gamit ang kanyang mga kamay. Habang naghukay sila, lalo na siyang nasisiraan ng loob. Nagpanik siya dahil wala pa ring palatandaan ng buhay. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay nanghihina ang kanyang katawan, na para bang anumang oras ay babagsak na siya. Pagkaraan ng 10 minuto, ang mga durog na bato sa lab number 1 ay naalis na lahat ngunit walang mahanap. Walang bakas ni Jared, Winona, o Zoe man lang. Ang lab number 1 ay parang impyerno mismo na walang buhay na kaluluwa sa loob. Ground zero ang lab number 1. Paano magkakaroon ng mga nakaligtas? May nagkomento sa subconsciously. Sa pagsasalita pa lang niya ay agad siyang nagsisi nang mapansin niya ang isang pares ng mata na nakatitig sa kanya. Pumalakpak, nang hina ang kanyang mga tuhod habang bumagsak sa lupa. Ako, sa sandaling iyon, naramdaman niya ang papalapit na kamatayan. Arg! Isang masakit na sigaw ang dumagundong sa hangin. Puff, puff! Lahat ng naruroon ay nagbuga ng dugo mula sa kanilang mga bibig bago nawalan ng malay. Sa pagkakataong iyon, nagngangalit si Levi na parang baliw. Wala na talaga si Zoe. Sa kabila ng pagtanggi na tanggapin ang katotohanan, alam niya na kahit siya ay hindi nakaligtas sa pagsabog, lalo na si Zoe. Ang shockwave ay mapapawi ang lahat ng bagay sa landas nito. Kaya naman, hindi na nakapagtataka na silang tatlo ay nawala ng walang bakas. Wala na sila. Wala na si Zoe. Umiyak si Levi sa langit. Habang dumadagandong ang kulog, parang baliw din ang langit. Ang galit ni Levi ay maaaring maging sanhi ng pagbabago ng panahon. Boom! 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 Binatukan ni Levi ang lupa gamit ang kanyang mga kamao. Nagsimulang yumanig ang lupa na parang may lindol, dahilan para mawalan ng balanse ang lahat. Kabastusan. Levi, hindi ito ang lugar para magpakawala ka. Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw. Dumating na ang mga lalaki mula sa Dragonites at the Cardinal Hall. Matapos iulat ng rescue team ang nangyari, nagpapadala sila ng sarili nilang mga tauhan upang mag-imbestiga. Pagdating nila sa training base, nagkataon na nakita nilang, nagpapahangin, si Levi. Agad na pinigilan ng mga mandirigma ng the Cardinal Hall si Levi. Umalis ka sa paningin ko. Sigaw ni Levi nang hindi man lang tumitingin. How dare you? Galit ka ba? Biro ba ito? Tumigil ka nga o wag mo kaming sisihin sa gagawin namin. Pinandilatan ng mga mandirigma ng the Cardinal Hall si Levi. Dahan-daang bumangon, iniwas ni Levi ang kanyang tingin na parang mandaragit. Ang mga mandirigma ng Cardinal Hall ay may premonition na may isang kakilakilabot na mangyayari. Bam! 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 Puff! 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 Ilang sampal ang pinakawalan ni Levi na may lakas na nakakabasa ng lupa. Walang paraan ang sino man ay makatiis nito. Ang daan-daang mandirigma mula sa the Cardinal Hall ay pinalipad. Nang bumagsak sila sa lupa, lahat sila ay malubhang nasugatan na may mga bali ng buto at mga sugat na dumudugo. Si Levi ay nagpakita sa kanila ng awa dahil hindi pa niya ganap na nawala ang kanyang pagkamakatuwiran. O kung hindi, ang bawat isa sa kanila ay namatay. Nagulat ang lahat. Ito ba ang kapangyarihan ng tagapagmana ni Fiery Demon? Nakakatakot ito. Talagang naging demonyo si Levi. Natakot ang lahat ng Dragonites dahil nararamdaman nila ang galit sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1848. Ang tensyon sa hangin ay bumalot sa lahat ng naroon. Nadama na tila ang takot na tinamaan ni Levi sa kaibuturan ng kanilang mga puso ay isang banal na kalikasan. Nanginginig ang lahat habang nakatingin kay Levi. Pagkatapos ay mabilis silang nagbukas ng landas para madaanan niya. Iyon ang pananagutan ng isang demonyo. Ito ang unang pagkakataon na nagsimulang maghinala ang mga Dragonites kay Levi. Bago iyon, hindi sila naniniwalang si Levi ang tagapagmana ni Fiery Demon at magiging demonyo mismo.
Ngunit pagkatapos ng nangyari, nagsimula silang isipin na ito ay totoo. Hindi ba siya kumikilos na parang isa na? Anong nangyari? Ano ang dahilan kung bakit siya naging ganoon? Ang nakita namin ngayon ay hindi isang tao, ngunit isang hayop. Isang malamig na walang awa na demonyo. Nagulat silang lahat. Sa totoo lang, may sense pa rin si Levi. O kung hindi, hindi sila makakaligtas sa mga pinsala lamang. Ipinadala ng Cardinal Hall ang balita na ang tagapagmana ni Fiery Demon ay nag-aalburuto. Siya ay pumatay ng mga inosente at lubos na sinira ang Gamma Tech Training Base. Libo-libo ang nasugatan dahil sa kanya. Higit pa rito, daan-daang mandirigma mula sa The Cardinal Hall ang binugbog niya. Si Levi ang naging kaibigan ni Erodia. Samantala, malungkot na umalis si Levi sa training base. Hindi, naniniwala pa rin akong buhay si Zoe. Hindi ako maniniwala na patay na siya hanggat hindi ko nakikita ang katawan niya. Bulong ni Levi sa sarili. Umalis sa Gamma Tech, gumuhit ng blanko ang isip ni Levi. Suray-suray na pasulong, para siyang gumuho anumang oras. Nawalan siya ng sense of purpose, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pakiramdam niya ay umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang pagkatao. Di nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa labanan sa Terrigan Hill sa buong mundo, na nagdulot ng pagkabigla kay Erodia at sa lahat ng dako. Hinangaan ni Levi ang mundo sa kanyang nakakatakot na galing sa pakikipaglaban dahil nabigo ang mga nangungunang mandirigma ng listahan ng GEM at libu-libong iba pang mandirigma na pigilan siya. Nilipon niya ang lahat ng kanyang mga kalaban sa Terrigan Hill, na pinatibay ang kanyang reputasyon ng pagiging walang talo. Hindi siya nagawang talunin ng mga tropa ng Cardinal Hall kahit mag-isa lang siya. Wala nang nangahas na hamarang sa kanyang landas. Hindi na siya tagapagmana ni Fiery Demon ngunit naging Fiery Demon na siya mismo. Samantala, in-update ng The Manifest Court ang ranking ng gem list ni Erodia, na ikinagulat ng lahat. Sa lahat ng ito, ang mga ranggo ay palaging matatag kung saan ang mga pagbabago ay ginawa lamang sa mga dekada. Ngunit ngayon, ito ay sinusugan bawat ilang araw na ginawa para sa mga kapana-panabik na panahon. Si Levi ay lumipat mula sa ika-6 na pwesto hanggang sa pangalawa, inilagay siya sa harap ng Rogue Slayer at Xenotaph. Maliban sa maalamat na Leonidas, si Levi ang pinakamalakas sa lahat. Ang Manifest Court ay nagtalaga sa kanya ng antas 8 danger rating. Isang level lang siya sa danger rating ni Cyrus na siya. Kaya naman, pangalawa na ngayon si Levi sa listahan ng GEM, sa harap ng Rogue Slayer na nang ibabaw sa buong dekada. Batay sa pagsusuri ng The Manifest Court, maaaring mas mahina pa rin si Levi kaysa Rogue Slayer. Gayunpaman, ang panganib na dulot niya kasama ang kanyang potensyal para sa paglago ay mas mataas. Sa makatuwid, siya ay itinalaga ng mas mataas na ranggo kaysa sa Rogue Slayer. Ang nakakatakot pa ay bata pa si Levi. Sa loob ng 10 taon pa, walang makakaisip kung gaano kalaki ang kapangyarihang makukuha niya. Sa maikling panahon iyon ay malamang na mayroon siyang 80 hanggang 90 dami ng lakas ni Cyrus. Ito ay magiging isang kalamidad dahil ang bansa ay itatapon pabalik sa panahon ng Finns. Kaya naman, tuwang-tuwa ang puwersa ng Fiery Demon nang mabalitaan nila ang nangyari sa Terrigan Hill. Pinili nila ang tamang master. Sa pamamagitan ng pagsunod kay Levi, maibabalik nila ang panahon ng Finns. Gayun din, si Levi ay gumawa ng mga kaayusan para sa 4 na Finns upang bantayan ang mga Raisonian. Tumakas man sila matapos mabaygo ang kanilang plano, lahat sila ay binabantayan pa rin. Ang lahat ng mga Finns at ang kanilang mga subordinate ay naghihintay para kay Levi upang bumalik at pamunuan sila. Mula noon, hindi na nila kailangan pang magtago sa mga anino at hayagang magpakita ng sarili. Gayunpaman, tulala si Levi sa sandaling iyon. Sa paglalakad ng walang patutunguhan, hindi niya alam ang gagawin. Parang kinuha sa kanya ang kanyang kaluluwa at kamalayan dahilan para wala siyang pinagkaiba sa naglalakad na bangkay. Ang tanging nasa isip niya ay si Zoe. Ngunit pagkatapos, ito ay isang misteryo pa rin kung siya o si Jared ay buhay pa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1849. Sa sandaling iyon, walang nakakaalam kung ang purong enerhiya ng katawan ni Jared ay makatiis sa pagsabog. At si Winona ay nakatayo malapit sa particle collider. Kaya pala, palaisipan pa rin kung nakipaghiwalay siya.
Ang conclusion ng rescue team ay ang lahat ay napawi ng energy shockwave. Kung tutuusin, sapat na ang magnitude ng pagsabog para mapuksa ang isang lungsod na may 10 milyon. Kasabay nito, sinisi ng Cardinal Hall si Levi sa nangyari. Sa pamamagitan ng paggawa nito, nadagdagan sila ng pagkasira ni Levi. Habang si Levi ay naging isang makapangyarihang fiend, ang mga tawag para sa kanyang pagkawasak mula sa loob ng The Cardinal Hall at Eragon ay tumaas ng husto. Higit pa rito, pagkatapos na matalo si Bruce at ang kanyang mga internasyonal na puwersa, hinatulan din nila si Levi at naglagay ng karagdagang presyo sa The Cardinal Hall. Habang lumalakas si Levi, mas malaki ang banta niya sa kanila. Habang lumalakad si Levi na malungkot, maraming tumawid sa kanyang landas, ang lahat ay natalo. Sa katunayan, mayroon ding mga puwersa sa ibang bansa na nagtatangkang mag-recruit sa kanya. Binyantaan nila siya na sumama sa kanila, sa pamamagitan ng pagdeklara na hostage nila si Forlivia. Tama iyan, Forlivia. Lumitaw si Forlivia sa isip ni Levi. Ngayong wala na si Zoe, kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan ni Forlivia. *ill sheet. Halatang alam ko kung nasaan siya. Matapos patayin ang kanyang mga umaatake, nagmamadali siyang pumunta sa kinaroroonan ni Forlivia. Nang utusan ni Levi ang kanyang mga nasasakupan na kidnapin sina Forlivia at Zoe, dinala talaga sila sa Wildefield. Walang mag-aasam nito. Sa mga mandirigma ng kasalukuyang panahon, wala nang anumang kahalagahan si Wildefield. Ang pinakamalakas sa kanila ay ang rank 5 fighters na halos hindi nakakuha ng interes ng sinuman. Sa makatuwid, walang sinumang nagbigay pansin sa maliit na bayan na ginawa itong isang magandang lugar para sa Forlivia na pagtataguan. Pagdating niya sa Wildefield, tinanong ni Tresta, Mr. Garrison, nasaan si Zoe? Bakit hindi ko siya nakikita? Pagkatapos ng mahabang katahimikan, ipinaliwanag ni Levi ang nangyari, baka wala na si Zoe. Imposible, bulalas ni Tresta. Natigilan si Levi. May isang bagay na hindi mo alam. Para sa sino mang magiging miyembro ng Wildefield, mag-iiwan kami ng selyo sa kanila. Una, ginagamit ito para sa mga layunin ng pagkakakilanlan. Pangalawa, ginagamit din ito upang matukoy kung may buhay pa. Kung may namatay, mawawala din ang katumbas na selyo. Sa madaling salita, ang selyo ay katulad ng mga chips na madalas gamitin ni Levi. Kapag naipasok na sila sa katawan ng isang tao, magpapadala ito ng impormasyon tungkol sa mga vital sign ng katawan. Mula doon, matutukoy ng isa kung ang may dala ay buhay pa. Kung walang reaksyon mula sa chip, maaaring ito ay alisin na ito ay tinanggal o ang may dala ay patay na. Gumamit ang selyo ng katulad na prinsipyo upang matukoy ang kalagayan ng may-ari nito. Ang mga salita ni Tresta ay nagbigay ng pag-asa kay Levi. Gayunpaman, ang selyo ni Zoe ay hindi pa nawawala. Totoo ba ang sinasabi mo? Hinawakan ni Levi si Tresta sa balikat at niyugyug. Hindi ako mangangahas na magsinungaling sa iyo. Nandyan talaga ang selyo. Kaya, mahirap ito na dapat nabuhay pa si Zoe. Si Tresta ay binigyan ng takot. Dagdag pa ni Avery at ng iba pa, tama. Hanggat nananatili ang selyo, dapat nabuhay pa ang may dala. Simple lang ang Wildefield seal. Matutukoy lamang nito ang kalagayan ng may dala ngunit hindi ang lokasyon nito. Eksakto. Or else, alam na natin kung nasaan si Zoe. Naluluha si Levi sa tuwa nang marinig niya ang mga iyon. Buhay si Zoe. Iyan ay kahanga-hanga. Nangingilid ang mga luha sa kanyang malalalaking pisngi dahil sa kanyang kagalakan. Hindi niya inaasahan na makakahanap ng isang palatandaan sa Wildefield. Kung hindi siya nagpunta roon, matagal na niyang ipagpalagay na patay na si Zoe. Nakahanap ng lead si Wildefield kahit na hindi magawa ng 7 fins. Kung ganoon, iiwan ko si Forlivia dito sa inyo habang hinahanap ko si Zoe. With that, excited na umalis si Levi para hanapin si Zoe. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1850, Nanaginip si Zoe. Sa katunayan, mayroon siyang dalawa. Sa unang panaginip, naalala niya ang lahat ng nangyari mula nang magkaroon siya ng memorya. Sumagi sa isipan niya ang mga eksena kung paano niya nakilala si Levi at ikinasal hanggang sa maipanganak si Forlivia. Malabo ang isa pang panaginip. May kaugnayan ito sa punto kung saan nagkaroon ng problema ang eksperimento ni Jared sa huling minuto.
Sa sandaling iyon, ang tanging nakita niya ay isang nagliliyab na liwanag sa kanyang harapan. Napakatingkad nito na halos hindi na niya maimulat ang kanyang mga mata. Sa sandaling ginawa niya, malabo niyang makita ang isang magulo na matandang lalaki. Gayunpaman, ang kanyang paningin ay napakalabo na nakikita lamang niya ang mga balangkas ng kanyang mga tampok. Magugulat si Levi kung sinabi sa kanya ni Zoe ang tungkol sa panaginip dahil magulo na matandang iyon ang kanyang mentor. Gaya ng inaasahan, nabuhay si Zoe nang siya ay iniligtas ng mentor ni Levi. Maging si Levi ay hindi rin makakaligtas ng magbanggaan ang mga super particle. Tanging ang kanyang tagapagturo lamang ang may sapat na lakas upang makayanan ang pagsabog at kumpletuhin ang pagsajep. Sa pagtitiis ng mapangwasak na pagsabog, kitang-kita kung gaano kalakas ang matanda. Siya ay talagang hindi maisip na makapangyarihan. Gising na, bilis, gumising ka. Tulala pa rin, naramdaman ni Zoe na may yumuyugyog sa kanya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Winona na nag-aalalang nakatingin sa kanya. Sa pag-usisa sa kanyang paligid, napagtanto niyang nasa isang abandonadong pabrika siya. Si Winona ay may suot na sira-sirang protective coverall na puno ng maliliit na butas. Anong nangyari? Tanong ni Zoe. Ikinwento ni Winona sa kanya kung paano niya sinimulan ang particle collider matapos mawalan ng malay si Zoe. Kung ganoon, bakit tayo nabubuhay pa? Dahil tayo ay mga ordinaryong tao, walang paraan na nakaligtas tayo sa pagsabog. Natarante si Zoe. Tumanggaw si Winona. Tama ka. Hindi sana kami nakaligtas. Gayunpaman, nagkaroon ako ng pangarap. Nanaginip ako na isang matandang lalaki, siya. Ano? Napaginipan mo rin ba siya? Kung ganoon, hindi ito panaginip. Dapat totoo, bulalas ni Zoe. Nagbago ang ekspresyon ni Winona. Ibig sabihin niligtas tayo ng matanda. Hindi naman tayo na naginip eh. Pareho silang natigilan. Sino siya para mailigtas kaming dalawa sa mga ganitong kagipitan? Hindi ito kapanipaniwala. MS. Wilcox, okay ka lang. Nakakatakot ang itsura mo. Nag-aalalang tanong ni Zoe. Kasi naman, sira-sira na ang protective clothing ni Winona. Pinagmasdan ni Winona ang kanyang suot at nagpaikot-ikot pa. Ayos lang ako. Sa katunayan, pakiramdam ko ay puno ng lakas. Ha? Naghagis ng suntok si Winona para ipakita ang kanyang punto. Boom! Isang malakas na puwersa ang naghati sa lupa, na nag-iwan ng 1 metrong lapad na kanal sa lupa. Sa katunayan, patuloy itong nag-aararo sa lupa ng mahigit 100 metro bago huminto. Boom! Gumuho ang pabrika sa harap nila habang 100 metrong bitek sa lupa ang bumungad sa kanilang harapan. Pareho silang natulala. Binigyan ni Winona ang kanyang kamao ng naguguluhan na tingin. Magkamukha sila gaya ng dati, pero bakit ganoon ang kapangyarihan ko? Boom! Sinubukan niyang sumuntok muli sa hangin. Isang malakas na boom ang kumulog habang ang isang shockwave ay halatang makikita sa hangin. Ito ay katulad ng isang sonic boom na nilikha ng isang eroplano. Ito, napanganga si Winona sa hindi makapaniwala. Isa lang akong ordinaryong tao. Paano ito nangyari? Ang mga nagbabangga ang super particle kaya ay nagbigay sa akin ng kapangyarihang ito, tulad ni Jared. Siya ay isang scientist at mas marami siyang alam kaysa sa isang ordinaryong tao. Narinig niya ang tungkol sa mga taong nakakakuha ng mga superpower sa pamamagitan ng paggising ng isang nakatagong talento o sa pamamagitan ng genetic manipulation. At saka, mayroong mga nakakuha ng kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga aksidenteng pang-agham. Zoe, ano ka ba? Ano ang hindi mo subukan? Mungkahi ni Winona. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1851. Nag-hypothesize siya na kahit na nailigtas sila ng matanda sa napakahalagang sandali, kahit papaano ay nakaapekto pa rin sa kanya ang pagsabog at nagbigay sa kanya ng mga superpower. Sa makatuwid, maaaring maranasan din ni Zoe ang parehong kababalaghan. Ako, nagulat si Zoe. Bakit hindi mo subukan at tingnan kung may mga pagbabago? Tanong ni Winona. Oo naman. Noon, mandirigma na si Zoe. Kaya naman, sinubukan niyang maramdaman ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Gayunpaman, wala siyang naramdamang kakaiba. Hayaan mong subukan kong kunin ang aking enerhiya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pag-agos ng kuryente sa kanyang ulo.
Ang sakit na idinulot nito ay parang dudurog na ang ulo niya. Sa kanyang isip, isang malabo na imahe ang lumitaw. Ngunit, hindi niya masabi kung ano iyon. Parang may 1,000 karayom na pumupunit sa kanyang utak, dahilan para makaramdam siya ng nakakakilabot na sensasyon. Arg! Hawak ang ulo, napasigaw si Zoe sa matinding paghihirap bago bumagsak sa lupa at gamulong sa sakit. Laking gulat ni Winona nang makita ito. Anong meron kay Zoe? Para siyang nabaliw, napangisi si Zoe sa sahig at nagpakawala ng demonyong sigaw. Nakakakilabot na tumindig ang balahibo ni Winona. Duguan ang mga mata niya habang ang mga eyeballs niya ay parang lalabas na. Bam! 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 Isinandal niya ang kanyang ulo sa lupa, nagpakawala ng nakakatakot na tunog. Ang nakakagulat na bahagi ay ang lupa ay nagsimulang mabasag na may mga bitek na lumilitaw sa lahat ng dako. Para kay Winona, si Zoe ay parang siya mismo ang demonyo. Kaya naman, inakbayan niya si Zoe at sinubukan siyang pigilan. Zoe, huminahon ka. Kailangan mong kumalma. Makalipas ang 1 minuto, tuluyang kumalma si Zoe at nawalan ng malay. Noon, basang-basa na siya sa pawis. Anong nangyari sa kanya? Naapektuhan ba ng pagbangga ng butil ang nerbiyos ng utak niya? Gumawa ng paunang pagsusuri si Winona. Mukhang hindi lahat ng nabigong eksperimento ay magbibigay ng superpower sa lahat. Depende ito sa pisikal na katawan at swerte ng isang tao. Sa ngayon, ang banggaan ng butil ay tila nagdadala kay Zoe ng higit na pinsala kaysa sa mabuti. Hayaan ko muna siyang magpahinga. Kapag gising na siya, babawiin ko siya at susuriin ko kung ano ang problema niya, bulong ni Winona sa sarili. Sa wakas ay nagising si Zoe makalipas ang ilang oras. Zoe, anong nangyari sa'yo ngayon? Tanong ni Winona. Minasahe ni Zoe ang kanyang ulo. Noong nag-iipon ako ng aking enerhiya, naramdaman ko ang isang pagsabog ng enerhiya na naninangil sa aking ulo. Sobrang sakit sa pakiramdam na akala ko sisabog na ang ulo ko. Sa sandaling iyon, hindi ko maramdaman ang sarili ko. Parang wala na ako. Sabay himas pa rin sa ulo ay huminga ng malalim si Zoe. Huwag kang mag-alala. Ang iyong mga ugat ay maaaring maapektuhan ng pagsabog. Titingnan ko sila kapag nakabalik na tayo, panatag ni Winona sa kanya. I think no big deal din. Kung tutuusin, parang wala namang pagbabago sa katawan ko. Parehong hindi ito pinag-isipan ni Zoe at Winona. Gayunpaman, hindi iyon ang naramdaman ni Winona nang makita niya si Zoe kanina. Nagulat talaga siya sa nangyari. Nang walang malay si Zoe, sinuri ni Winona ang sarili. Hindi lamang siya nagkaroon ng sobrang lakas, ngunit ang kanyang bilis at katalinuhan ay nasira din ang lahat ng mga hadlang. Sa katunayan, nakuha pa niya ang paggawa ng sarili. Nang subukan niyang putulin ang sarili, mabilis na nakabawi ang kanyang balat. Ang pagbangga ng butil ay gumawa ng kabuuang pag-upgrade ng kanyang mga pisikal na kakayahan. Mapalad ka talaga na nakinabang ng husto sa malapit na pag-ahit, nakangiting komento ni Zoe. Sorry Zoe, ang nasa isip ko lang noon ay isama si Jared sa tabi namin. Mukhang humihingi ng tawad si Winona. Umiling si Zoe. Huwag kang mag-alala. By the way, nasaan si Jared? Nakaligtas ba siya sa pagsabog? Biglang tanong ni Zoe. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1852. Magandang tanong. Napasample sa kanyang noo, biglang naalala ni Winona ang matinding isyu sa kamay. Jared, siya ang dahilan ng lahat ng ito. Kung hindi siya patay, hindi ba mawawalan ng saysay ang mga kilo ko? Nagtaas ng kilay si Zoe. Kung hindi tayo nailigtas ng matanda, walang makakaligtas sa pagsabog. Tumanggaw si Winona. Totoo yan. Ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng mga bagong kapangyarihan ay dahil nalaman lamang siya sa kaunting radiation. Ang isang mas malaking halaga ay mapapawi sana siya sa halip. Gayunpaman, makatuwiran para sa kanya na iligtas ang lahat, kabilang si Jared, pag-aaral ni Zoe. Winona remarked, marahil, kami lang siguro ang dalawa ang nakaligtas habang si Jared at ang kanyang mga tauhan ay patay na. O may isa pang posibilidad. Ang matanda ay maaaring partikular na dumating para sa amin dahil may kaugnayan siya kay Levi. Kaya naman, tiyak na hindi niya ililigtas si Jared. Tumanggaw si Zoe. Ma'am Ham, isa lang siguro. Ano man ang ibig sabihin nito ay malamang napatay na si Jared.
Sumasang-ayon ako. Ngunit, kailangan nating bumalik sa training base para i-verify ito. Walang nakakaalam kung patay na si Jared. Samantala, masiglang hinanap ni Levi si Zoe sa buong Erudia. Kasabay nito, ang Cardinal Hall ay patuloy na nagpapadala ng mga wanted notice para sa kanya. Ang kanyang danger rating ay tumaas sa antas na 8. Upang maiwasan siyang maabot ang 9 na antas, lumabas ang Cardinal Hall ng The Cardinal Order, TCO, laban sa kanya. Ang kautusan ay inilabas lamang sa ilalim ng lubhang desperado na mga pangyayari. Sa pagpapalabas, ang Cardinal Hall, Eragon, at anumang organisasyong Erudian ay kailangang sumunod dito ng walang tanong. Sa katunayan, ang lahat ng mga bansa sa ilalim ng impluwensya ni Erudia ay kailangang sumunod at lumahok. Ang sinumang lumaban dito ay papatayin. Sa madaling salita, ang Cardinal Order ay isang utos na nagpapakilos sa lahat ng mga likas upang patayin ang target nito, anuman ang halaga. Hindi ito atras hanggat hindi namatay ang target. Dahil dito, naglabas ng isa ang Cardinal Hall laban kay Levi. Walang sino man ang umasa na gagawa sila ng ganoong karahasan upang utusan si Levi na patayin. Mula nang mabuo ang The Cardinal Hall, 2 beses lang nailabas ang The Cardinal Order. Ang una ay noong lumitaw si Cyrus. Ito ay binawi lamang pagkatapos ng pagkawala ni Cyrus. Ang pangalawa ay para kay Levi. May kasabihan sa mundo ng martial arts. Sa sandaling na ipakita ang Cardinal Order, ito ay naging maluwalhati para sa isang martial artist na mamatay sa pagpapatupad nito. Kaya naman, si Erudia at ang buong mundo ay nagulat sa The Cardinal Order. Nalungkot ang mga Dragonites, ito na ba ang huling paraan? Sa TCO, walang magpapahinga hanggang sa mapatay si Levi. Maaaring malabanan nina Leonidas, Robe Slayer, at Xenotaph si Levi. Gayunpaman, tinakpan ng isa ang kanyang sarili habang ang dalawa pa ay hindi na matagpuan. Gayunpaman, sa sandaling mailabas ang TCO, ang mga piling mandirigma ng Eragon ay naghanda para sa labanan, kasama ang pinakamalakas mula sa The Cardinal Hall. Dahil ang mga elite na ito ay mga trump card ng kani-kanilang organisasyon, sila ay pinananatiling lihim at hindi nakalista sa listahan ng Gem at Stone. Sa makatuwid, walang sino man ang tunay na nakakaalam ng lawak ng The Cardinal Hall at kapangyarihan ni Eragon. Ang mga elite na ito ay nagpakita ng kanilang sarili. Kadalasan, ang mga mandirigma tulad ni Kaden ang pinalabas. Gayunpaman, kung gaano kalaki ang banta ni Levi, kailangan nilang ipadala ang kanilang pinakamalakas na manlalaban. Sa sandaling inilabas ang TCO, nagdilim ang kalangitan. Gayunpaman, tila walang pakialam si Levi habang ipinagpatuloy niya ang paghahanap kay Zoe. Samantala, sina Zoe at Winona ay nakatakas pabalik sa Gamma Tech Training Base. Laking gulat nila nang makita ang buong training base ay naging buho. Napakalaking kapangyarihan. Sa oras na iyon, natapos na ng mga rescue team ang kanilang trabaho at wala nang natitirang kaluluwa. Halika, Tara, at tingnan natin. Pareho silang pumasok sa training base. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1853. Biglang nagpakawala ng masakit na sigaw si Zoe, na nagpasindak kay Winona. Zoe, okay ka lang? Napahawak si Zoe sa ulo niya at naghi-hysterical. Ang mga pamilyar na eksena ng panlabas at mga lab ng Gamma Tech bago ang pagkawasak nito ay sumagi sa kanyang isipan. Habang naaalala niya, mas lalong lumalalim ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang ulo. Ang kaguluhan ay nagpaalerto sa mga gwardya sa malapit. Nang sumugod sila ay mabilis na inakay ni Winona si Zoe. Naghinala na siya si Zoe ay nagtamo ng pinsala sa kanyang utak. Hindi nagtagal, dinala ni Winona si Zoe sa isang pribadong ospital sa Oakland City para sa pagsusuri. Dahil pag-aari ni Winona ang ospital, hindi niya nagawang pukawin ang anumang hinala. Right after the check-up, the results revealed na walang mali kay Zoe. Ang kanyang utak ay hindi nagtamo ng anumang pinsala, ngunit ang mga ugat sa kanyang utak ay itinapon sa kaguluhan. Sabay-sabay na naisip ni Winona ang eksperimento ni Jared. Bagaman naantala ito sa oras, nag-iwan ito ng banayad na epekto kay Zoe. Dahil dito, pinayuhan ng doktor si Zoe na magpahinga pa. Naibsan din ng resulta ang mga alalahanin nilang dalawa. By the way,
Nag-report ako ng mga tauhan ko maliban sa mga nagtago sa underground training base, patay na ang iba. Kaya, walang paraan na buhay si Jared. Wika ni Winona. Napakaganda. Sa wakas na alis na natin siya. Isang ngiti ang pinakawalan ni Zoe. Gayunpaman, sumimangot siya sa sumunod na sandali. Ngunit ang Gamma Tech Training Base ay nawasak. Mataas ang halaga ay dapat bayaran, at nangyari ang lahat ng ito dahil sa akin. Walang pakialam na umiling si Winona. Hindi mahalaga. Sa karamihan, maaari kong bayaran ang alyansa gamit ang sarili kong baseng pang-agham na pagsasanay. Hindi man ito kasing laki ng sa kanila, sapat na ito pansamantala. Nagulat si Zoe. Ang iyong base ng pagsasanay. Oo, ang aking ama at ang aking lolo ay parehong nangunguna sa mga siyentipiko sa kani-kanilang larangan. Ang aking pamilya ay nagmamay-ari ng isang training base ng mga internasyonal na pamantayan at isa pang 3 sa mga pambansang pamantayan. Nagsimulang ipaliwanag ni Winona ang background ng kanyang pamilya. Siya ay nagmula sa isang pamilya ng mga siyentipiko kung saan lahat ay isang henyo. Sa makatuwid, siya rin ay naging isa sa napakabata edad at nagkaroon ng maraming nagawa sa kanyang pangalan. Ang lahat ay salamat sa kapaligirang kinalakihan niya. Ms. Wilcox, hindi ako makapagpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, naging puppet na ako ni Jared. Kung nangyari iyon, mas mabuting mamatay na lang ako. Kahit noon pa, wala na akong choice na magpakamatay, labis na pasasalamat ni Zoe kay Winona. Yun lang ang kaya kong gawin. Tingnan mo, nakinabang pa ako sa aksidente. Actually, pareho tayong dapat magpasalamat sa matanda. Kung hindi dahil sa kanya, wala sa amin ang buhay, hindi ka ba pumapayag? Tama ka, tayo ay nasa utang niyang magpakailanman. Samantala, sa isang lugar sa Erudia, si Bruce at ang ilang mga lalaki ay nagtipon para sa isang misyon sa Erudia. Siya ay dumating sa bansa sa pagkukunwari ng pang-agaso kay Levi, ngunit sa katunayan, siya ay may ibang layunin. Sa kanilang pananaw, walang alin lang ang papatayin si Levi. Gayunpaman, walang umaasa na siya ay buhay pa. Hindi na nila pinansin si Levi. Sa halip, nakatutok sila sa kanilang misyon. Gayunpaman, narinig nila ang tungkol sa nangyari sa Gamma Tech Training Base at alam nilang nahulog si Jared. Bago iyon, nagkaroon ng maikling pagpupulong si Bruce kay Jared. Natuwa siya nang makita kung gaano kalakas si Jared at naisip niya na si Zarain ay nakakuha ng isang makapangyarihang kakampi. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na marinig ang pagkamatay ni Jared sa loob ng isang araw. Hindi pwede yon. Ang kamalayan ni Jared ay nasa paligid pa rin bagaman ito ay kasalukuyang napakahina. Pero, buhay pa rin siya. Gulat na sabi ng isa sa mga subordinate ni Bruce. Nakuha pa rin nila ang presensya ng kanyang kamalayan. Kaya naman, ito ay katibayan na hindi siya namatay. Bago binago ni Jared ang sariling komposisyon ng katawan, lumapit siya kay Bruce para humingi ng tulong. Kumuha siya ng isang set ng kagamitan upang maimbak ang kanyang memorya at ginawa itong isang anyo ng enerhiya. Sa makatuwid, ginagamit ni Bruce ang parehong kagamitan upang makita ang kamalayan ni Jared. Na-verify niya na buhay pa si Jared. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1854. Ano? Nandoon pa rin ang kanyang kamalayan. Ibig sabihin, buhay pa siya. Iyan ay kahanga-hanga. Nakaramdam ng saya, iwinggeway ni Bruce ang kanyang mga kamay sa hangin. Sa katunayan, nagbuhos pa siya ng isang baso ng whiskey para magdiwang. Habang nandyan pa rin si Jared, ang kapangyarihan niya at ni Zarain ay tataas ng malaki. Magpadala ng grupo ng mga lalaki upang mahanap kaagad si Mr. Shite. Tukuyin ang kanyang kalagayan at magbigay ng tulong kung kinakailangan, sabi ni Bruce. Naiintindihan. Ilang sandali pa, nag-iba agad siya ng topic. By the way, may updates ba sa lahat ng iba pang team? Hanapin mo siya. Kailangan natin siyang hanapin bago pa nila malaman kung ano ang gagawin natin. Kapag naayos na si Levi, ibaba sa atin ng Cardinal Hall ang kanilang atensyon. Nawala ang ngiti sa mukha ni Bruce. Maliwanag, ang kanilang misyon sa Erudia ay mas mahalaga kaysa kay Jared. Ginoo, Johnston, kailangan mo bang iligtas namin ang kapatid mo? May nagtanong. Hindi ngayon. Hindi mo sinasadyang alertuhan sila kung gagawin mo ito. Kapag namatay si Levi,
Mapapalaya natin siya anumang oras. May naisip na plano si Bruce. Lahat tama. Susubukan muna naming hanapin si Mr. Shite. Gamit ang kanilang kagamitan, sinimulan ng ilang mga teknikal na espesyalista ang pag-scan para sa presensya ni Jared. Makalipas ang ilang minuto, may nag-remark na nagtataka, "Oh, bakit nawala ang signal ng kanyang kamalayan? May nangyari ba?" Maging si Bruce ay nabigla. "Ano, nawalan ka ba ng signal? Ipagpatuloy ang paghahanap. Kailangan nating kumpirmahin kung buhay pa si Jared." Nagulat ang lahat sa nangyari. Ang kamalayan ni Jared ay naroon sa 1 segundo at nawala sa susunod. Sa makatuwid, walang sino man ang sigurado tungkol sa kung ano ang nangyayari. Samantala, sa loob ng isang pribadong ospital sa Oakland City, napahawak si Zoe sa ulo niya at sumisigaw. Kung hindi dahil sa pagpigil sa kanya ni Winona ay nahulog na siya sa kanyang kama. Muli, napatulala si Winona. 10 minuto ang nakaraan, ang parehong bagay ay nangyari kay Zoe nang walang paabi. Pagkatapos niyang kumalma, sumunod na naman ang isa pang pag-atake. Sa pagkakataong ito, mas nag-hysterical si Zoe kaysa dati. Sa huli, nawalan na lang siya ng malay sa sakit, dahilan para tumawag si Winona ng doktor. Sa kabila ng muling pagsusuri sa utak niya, walang nakitang mali ang doktor at pinayuhan siyang magpahinga. Sa tuwing kinakailangan, tinuturo niya ito ng gamot na magpapakalma sa kanya. Gayunpaman, ang parehong kababalaghan ay paulit-ulit. Parehong alam ni Winona at Zoe na may mali ngunit hindi nila masabi kung ano iyon. Kailangan nilang maghanap ng miracle doctor para masuri si Zoe. Kaya naman, nagawa ni Winona na makipag-ugnayan sa isa sa pamamagitan ng kanyang mga kontak. Samantala, ang mga Raisin-ians, na nasa likod ng lahat, ay abala pa rin sa pagbabalak. Nasa huling yugto na sila ng kanilang plano. Kailangan nating pabilisin ang plano sa pamamagitan ng pagpapasulong sa ikalawang yugto. Una, alam ni Levi na may nagbabalat kayo sa kanya at nakipag-espadahan pa sa impostor. Isa pa, alam niya ang ating pag-iral at mahigpit na binabantayan tayo. Pangalawa, ang Cardinal Hall ay naglabas ng The Cardinal Order. Kaya naman, malapit nang patayin si Levi, at ibinaling nila ang kanilang atensyon sa amin ng napakabilis. Kaya, kailangan nating magtrabaho ng mas mabilis sa gitna ng kaguluhan ito. Naiintindihan. Ang plano ay ipapasulong kaagad. Totoo na sa sandaling inilabas ang The Cardinal Order, ang atensyon ng lahat ay pinagsama kay Levi habang ang lahat ay napapabayaan. Kaya't, hanggat maaaring matiyak ng sino man ang lokasyon ni Levi, ang mga piling mandirigma ay magtitipon upang lipulin siya. Sa sandaling na ipadala ang TCO, ang Rogue Slayer, na ngayon ay nai-relegate sa 3 pwesto mula sa pangalawa sa listahan ng GEM, ay lumitaw. Tanghali, pinunit ni Levi ang kanyang damit na katumbas ng pagdura sa kanyang mukha. Halatang walang respeto sa kanya si Levi. Kaya naman, ang Rogue Slayer ay may parehong personal at propesyonal na mga dahilan upang makilala si Levi. Papunta na ang lalaking nangingibabaw sa buong panahon. Samantala, bumalik si Levi sa Gamma Tech Training Base. Ang bango ni Zoe. Natuwa si Levi dahil sigurado siyang dumating si Zoe sa lugar na iyon. Biglang sumigaw si Levi, "Sino ta?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1855. Napansin niyang may sumusunod sa kanya sa anino. Sa antas ni Levi, ang kanyang sensitivity sa bawat buhay na bagay ay tumaas. Sa katunayan, nararamdaman pa nga niya ang mga minutong paggalaw ng lahat ng mga puno at insekto sa pamamagitan ng mga alon ng enerhiya na kanilang ibinuuga. Ang kanyang mga pandama ay napakatalino na nakakakita siya ng isang insekto na nagpapapakpak ng kanyang mga pakpak. Kaya naman, napansin ni Levi si Okano Yushiro, ang Shadow Samurai, na sumusunod sa kanya. Naabutan lang ni Okano si Levi ngunit hindi niya inaasahan na malalaman ito ng ganoon kabilis. Umalis. Sabay umatras si Okano. Ito ang unang pagkakataon na napansin siya ng isang tao sa buong karera niya. Malamang, minamaliit niya si Levi. Hindi kita hahayaang makatakas ng ganoon kadali. Bagamat 1 kilometro ang layo ni Levi sa kanya, dumagundong ang kanyang boses sa tabi mismo ng tainga ni Okano, na nagpapadala ng lamig sa kanyang gulugad. Nakakatakot na kapangyarihan. No wonder nasa pangalawang pwesto siya sa gem list. Bam!
Sa sumunod na sandali, naramdaman niyang parang may bumangga sa kanya ng eroplano. Ang sensasyon ay walang pinagkaiba sa pagkakapit sa ilalim ng bundok. Puff! Nagbuga ng dugo si Okano at pinalipad pabalik sa kawalan. Ang kanyang call sign ay ang Shadow Samurai. Siya ay dapat na gumalaw tulad ng isang anino at isang dalubhasa sa subterfuge. All this while, walang makakahanap ng bakas niya. Hindi alintana kung siya ay nagtatago o tumakas, ito ay imposible upang masubaybayan siya. Bukod dito, gumalaw siya sa nakakatakot na bilis. Sa kasamaang palad, sa pagtakbo kay Levi, hindi lang niya napansin kundi hinabol din siya. Nang gustong bumangon at tumakas ni Okano, napagtanto niyang hindi na siya makagalaw. Pina-immobilize siya ni Levi sa pamamagitan ng pag-atake sa kanyang vital points. Iniwan sa awa ni Levi, si Okano ay napuno ng panghihinayang. Laban sa isang mabigat na kalaban tulad ni Levi, hindi kayang gumawa ng anumang pagkakamali. O kung hindi, ang isa ay magbabayad sa kanilang buhay. Dahil sa sitwasyong kinalalagyan niya, hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Okano na magpakamatay. Sa totoo lang, sinadya siya ni Levi na pigilan para hindi niya gawin iyon. Nauna na niyang itinigil ang pagtakas ni Okano. Isang Reisonien. Haha, ang lakas ng loob mong sundan ako. Tumawa si Levi. Gayunpaman, hindi ikaw siya. Alam ni Okano kung sino ang tinutukoy ni Levi. Malinaw, ito ay ang impostor. Sa pamamagitan ng pagkuha sa iyo, matututunan ko ang lahat ng kailangan ko. Alam ni Levi na ang isang taong napakahusay sa panlilinlang ay hindi lamang isang ordinaryong kawal. With that, kinaladkad niya si Okano kasama niya at umalis. Hindi nagtagal, napansin siya ng mga security guard sa training base. Phew, bam, phew, bam. Sabay-sabay silang nag-alab sa langit bilang senyales na hinahanap na nila si Levi. Hindi nagtagal, sumugod ang mga piling mandirigma ng The Cardinal Hall at iba pang puwersa sa malapit. Gayunpaman, walang pakialam si Levi sa kanila dahil kailangan niyang hanapin muna si Zoe. Para naman kay Okano, wala man lang siyang karapatang mamatay. Samantala, pabalik sa Wildefield. Si Avery at ang mga matatanda ay magkasamang nag-uusap sa isang mahalagang bagay. May major na nangyari. Ang Cardinal Hall ay naglabas ng The Cardinal Order. Lahat kayo hindi naiintindihan kung gaano ito kaseryoso. Namutla ang mukha ni Avery sa takot. Kapag nalaman ng Cardinal Hall na dito nakatago ang asawa at anak ni Levi, mabibintangan kaming kasabwat niya. Mawawala si Wildefield dahil sa pagpanig sa mga fiends. Paliwanag ni Avery. Tumanggaw naman ang iba bilang pagsang-ayon. Tama iyan. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kanlungan, hindi ba't ginagawa tayong mga subordinate niya? Ngayong nailabas na ang Cardinal Order, si Levi ay parang patay na. Pagdating ng panahon, akusahan tayo ng Cardinal Hall ng pagtataksil at lilipulin ang lahat ng ating pamilya. Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin? Ayokong makitang mapahamak si Wildefield. Kailangang mauna ang kaligtasan ni Wildefield. Kung tutusin, walang kinalaman sa amin ang paggamit nito. Napabuntong hininga si Avery. Eksakto. Ayokong makitang nawasak si Wildefield habang ako ang namumuno. Ibinaba ko na sana lahat ng nauna sa akin. Kaya, nagpasya akong ibigay siya sa The Cardinal Hall. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1856. Any objections from anyone? Tanong ni Avery. Nagkatinginan ang lahat at nagkasundo. Sumasang-ayon kami sa iyong panukala. Iyon lang ang paraan para mailigtas natin si Wildefield. Tama iyan. Hindi natin dapat ipagsapalaran si Levi. Bukod dito, kahit ibigay natin ang bata, hindi siya sasaktan ng Cardinal Hall. Kaya napagpasyahan na ibigay ni Wildefield si Forlivia at ang kanyang pamilya. Kapag nagawa na ang desisyon, nagmamadaling lumabas si Avery para ipaalam sa The Cardinal Hall. Sa loob ng ilang oras, dumating sa Wildefield ang hukbo mula sa The Cardinal Hall. Agad nilang sinamahan sina Forlivia, Emma, at Mia palabas ng Wildefield at dumiretso sa The Cardinal Hall, hindi nag-iwan ng pagkakataon para harangan sila ni Levi. Iyon ay isang twist ng kaganapan na hindi naisip ni Levi. Excuse me, sir, pero susundan ba tayo ni Levi sa bagay na ito?
Nag-aalala si Avery at ang kanyang club na hahanapin sila ni Levi at papatayin sila pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa kanilang desisyon na paalisan ni Forlivia. Huwag kang mag-alala. Hindi na mabubuhay si Levi ngayon. Natukoy na namin ang kanyang pinagtataguan at hinahabol siya ng elite team mula sa The Cardinal Hall. Gayunpaman, kung nag-aalala ka, maaari kaming magbigay ng taguan para sa iyo. Maganda yan. Sa kasunduang iyon, pinangunahan ni Avery ang kanyang mga tagasunod sa pagtatago habang ang mga mandirigma mula sa The Cardinal Hall ay dinala si Forlivia mula sa Wildefield. Akala ko ang bata ay kinidnap ng kanilang mga dayuhan. Hindi ko alam na ginawa ni Levi ang gawang iyon para linlanggan tayo. Napaisip si Zelda. Ngayon nakita na natin ang tunay na kulay ng tagapagmana ni Fiery Demon. Hindi lamang siya nagsasanay ng mga maitim na kasanayan upang makamit ang hindi kapani-paniwalang lakas, ngunit mahusay din siya sa mga tusong mapanlinlang na gawa. Nakakatakot. Napabuntong hininga si Kayden. Bueno, nasa kamay na natin ang kanyang ina at anak, tingnan natin kung gaano kamayabang si Levi. Tuwang-tuwa si Zelda. Hinahabol na siya ng mga tauhan natin. Ito ay magiging perpekto kung maaari nilang patayin siya. Kung sakaling mabaigaw sila, maaari nating gamitin ang kanyang mag-ina bilang bargaining chip para pilitin siyang sumuko. Ngunit hindi kami mga walang prinsipyong tao para kidnapin sila para ay blackmail siya. Ang intensyon namin ay protektahan ang kanyang pamilya mula sa kapahamakan, she added in self-justification, and her fellow teammates smiled, pleased with the plan. Samantala, dinala ni Levi si Okano sa isang lugar. Nang malapit na niyang i-interrogate si Okano, nakatanggap siya ng balita mula sa kanyang mga tauhan. Ano? Ibinigay ni Avery si Forlivia sa The Cardinal Hall. Gulat na bulalas niya. Naglagay siya ng ilang lalaki sa paligid ng Wildefield para bantayan si Forlivia. Gayunpaman, ang Cardinal Hall ay nagpadala ng isang mabigat na hukbo at nagsikap silang simulan ang kanilang misyon ng palihim, kaya sa oras na nakita ng kanyang mga tauhan ang kanilang paglipat, huli na ang lahat. Malaking problema ka, Avery. Umungol si Levi, na ikinagulat ni Okano. Hindi nakita ni Levi ang mahinang link na si Wildefield, ngunit ito ay dahil din sa hindi inaasahang pagpapalabas ng The Cardinal Order, o TCO sa madaling salita. Hindi malamang na ginawa ni Avery ang marahas na desisyon na binitawan ni Forlivia kung hindi para sa TCO. Hindi nakatitiyak si Levi na ipinagkatiwala ang kanyang pamilya sa The Cardinal Hall, kaya kinailangan niyang paalisin sila sa lugar na iyon. Gayunpaman, wala siyang intensyon na makisali sa The Cardinal Hall sa isang labanan dahil iyon mismo ang gustong makita ng mga kalaban. Kung maaari niyang malaman at ilantad ang mga pagkana ng race niya bago makipagkita sa The Cardinal Hall, maaaring makatulong iyon upang maiwasan ang nakikinita ang pagdanak ng dugo. Sabihin mo sa akin kung sino ang may pagkana. Kung hindi, magsisisi ka. Lumingon si Levi kay Okano at napaungol. Nang makita ang kanyang desperasyon, tumawa ng malakas si Okano. Hindi na mahalaga ang impormasyong iyon. Na-activate na namin ang aming pangalawang yugto ng pagkilos. Bukod dito, ngayon ikaw ay nasa malalim na problema sa iyong sarili, kaya sa tingin mo ba ay may kakayahan kang protektahan ang ibang tao? Siya huted. Ano? Ang ikalawang yugto ng pagkilos. Kumunat ang noo ni Levi sa paghahayag na iyon ay nagtatakda ng malubhang problema sa hinaharap. Tama iyan. Dahil sa pagpapalabas ng TCO, ipinagpapatuloy namin ang aming ikalawang yugto ng pagkilos. Hihihi. Levi, paano ka magdedesisyon? Gusto mo bang protektahan ang iyong pamilya o ang iyong bansa? Ano ang iyong napili? Masayang tanong ni Okano. Ano ang ikalawang yugto ng pagkilos? Sabihin mo sa akin. Desperado na sigaw ni Levi kay Okano. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1857. Tapos na ang oras mo, Levi. Biglang nagkaroon ng malakas na sigaw at daan-daang mga napakahusay na mandirigma ang lumitaw ng wala saan. Nandoon sila para patayin si Levi dahil sa TCO. Anong istorbo? Umiling si Levi bilang pagbibitiw, nagulat na nakuha nila siya ng napakabilis. Hulaan ko, kailangan ko muna kayong ayusin. At nagsimula siyang makipaglaban sa mga mandirigma, kasama si Okano sa hila. Bagamat marami nang dumating ang kanyang mga kalaban, sila ay masyadong mahina, at madali silang matalo ni Levi. Gayunpaman,
Medyo natagalan pa rin siya dahil sa dami ng mga ito. Sa kasamaang palad para kay Okano, masyadong mabigat si Levi, at halos walang hirap ang laban kay Levi, kaya hindi siya nakakuha ng pagkakataong makatakas. Habang tumatagal ang laban, napagtanto ni Levi na mayroong walang katapusang daloy ng mga taong sumasali sa laban. Kumalat ang balita tungkol sa kanyang kinaroroonan, at naniniwala siyang mas maraming mandirigma ang darating para kunin siya. Nagpasya siyang umalis sa lugar na iyon. Kung hindi, kailangan niyang mag-aksaya ng oras sa pakikitungo sa mga mahihinang manlalaban na ito. Kailangan kong palayasin ang mga taong ito. Bulong niya sa sarili. Nabasag niya ang magulong eksena at tumakas patungo sa hilaga, ang kanyang mga kalaban sa mainit na pagtugis. Di nagtagal, narating niya ang hangganan ng Oakland City. Hayaan mo, papasok muna ako sa lungsod. Sa pag-aakalang mas madaling makahanap ng taguan doon, dumiretso si Levi sa Oakland City. Ano? Hahaha, pumunta si Levi sa Oakland City. Iyan ang ating teritoryo. Wala na ba siya sa isip niya? Tagumpay na nagtawanan ang mga humahabol sa kanya nang malaman nilang nakarating na siya sa Oakland City, at ipinadala ang napakahusay na iyon. Balita sa The Cardinal Hall. Kaagad, alam ng lahat na si Levi ay nasa Oakland City, at lahat ng mandirigma na nakatanggap ng TCO ay sumugod sa lungsod. Sa panahong iyon, paulit-ulit na nagdusa si Zoe mula sa nakakapanghina na migraine, at ang dalas at tindi ng pag-atake ng migraine ay lumala sa araw. Kahit noong siya ay nasa post-drome stage, siya ay mapurol at walang pakialam at nakakulong sa kama. Nagdulot iyon ng matinding pagkabalisa kay Winona. Winona was at her wit's end. Pinakilos niya ang lahat ng mapagkukunan at ginamit ang lahat ng kanyang koneksyon para makuha si Zoe ng pinakamahusay na mga medikal na paggamot, ngunit walang nagpakita ng anumang magagandang resulta. Nagpasya siyang gumawa ng pampublikong anunsyo upang anyayahan ang mga internasyonal na nangungunang espesyalista na isulong ang kanilang mga plano sa paggamot. Ang kanyang alok ay nakatutokso, at hindi siya nagligtas ng gastos sa bukas na imbitasyong ito. Samantala, ang paghahanap kay Jared ay hindi naging maganda para kay Bruce. Sinusubukan ng kanyang mga tauhan na subaybayan si Jared, ngunit hindi sila gaanong nagtagumpay. Sa una, na-detect nila ang kanyang presensya paminsan-minsan, ngunit sa paglipas ng panahon, ang impormasyon ay naging mas kakaunti at sa kabila ng kanilang pagsisikap na subaybayan ang lahat ng sulok ng Erudia, walang balita. Parang nawala si Jared sa hangin. Matagumpay naming naisakatuparan ang lahat ng aming mga assignment, maliban sa paghahanap kay Jared, Mr. Johnston, pagmamalaki ng mga tauhan ni Bruce, na maluwag sa loob na nagawa nila ang halos lahat ng nakatalagang misyon sa kanila. Hindi pa rin sila sumuko sa paghahanap kay Jared, habang idinagdag nila, narinig namin ang pamilya Wilcox ng Oakland City ay nagpaabot ng bukas na imbitasyon sa mga internasyonal na komunidad ng medikal, posible. Buhay pa si Winona, at siya ay nasa parehong laboratorio ni Jared. Nagbago ang ekspresyon ni Bruce nang marinig ang balita mula sa kanyang mga tauhan. Kaya hindi lang si Jared ang nakaligtas sa nangyaring iyon. Kung makukuha natin si Winona, baka mahanap natin si Jared or at least balita sa kinaroroonan niya, he deduced. Tama iyan. Pupunta tayo sa Oakland City pagkatapos. Sa pahiwatig na iyon, si Bruce, kasama ang kanyang mga tauhan, ay agad na nagtungo sa Oakland City. Samantala, pabalik sa kampo ng Raysonia, nag-aalala sila para kay Okano. Hindi pa bumabalik si Okano, at wala pa siyang balita. Sa tingin ko ay nasangkot siya sa gulo. Nakatanggap lang kami ng report. Nahuli si Okano ni Levi. Nang hinahabol ng mga mandirigma mula sa The Cardinal Hall si Levi, nakita nilang kasama niya si Okano. Bumagsak ang mga mukha ng matataas na opisyal nang marinig nila ang balita. Ano? Nahuli si Okano. Kung ihahayag niya kay Levi ang mga plano natin, mawawala ang lahat ng pagsisikap natin. Tama iyan. Sinusubaybayan kami ni Levi, at nakakuha siya ng maraming lead tungkol sa amin. Kung mabubuhos ni Okano ang beans, malalantad ang lahat ng plano natin. Magpadala ng isang tao sa Oakland City. Kailangang tanggalin si Okano. Ngunit paano natin siya pupuntahan kung nasa kamay siya ni Levi? Sa palagay ko mayroon lang tayong angkop na kandidato para sa isang ito. Ghost Samurai. Oh, Ghost Samurai.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1858. Napabuntong hininga ang lahat ng mabanggit ang pangalang iyon, na para bang bawal sabihin ang pangalang iyon. Bilasan mo. Gawin mo agad. Oo, siya lang ang makakagawa nito. Bumalik sa Oakland City, sa pribadong ospital ng pamilya Wilcox, si Zoe ay nakatitig sa labas ng bintana, na nakaligtas sa isa pang kakilakilabot na pag-atake ng migraine. May kakaibang pakiramdam si Winona na iba siya kumpara noon. Siya ay tila malamig at medyo walang awa. Ang lahat ng mga ospital sa ospital ay nagpalit-palit upang bigyan siya ng check-up gamit ang mga kagamitan na mayroon sila, ngunit hindi nila maisip kung ano ang mali sa kanya. Maaari lamang ilagay ni Winona ang kanyang pag-aaral sa pagdating ng mga internasyonal na karanasan. MS. Nandito si Wilcox, isang medical team mula sa Zarain. Gusto nilang suriin si MS. Lopez, isang staff ng ospital ang nagdala sa kanya ng magandang balita. Salamat sa Diyos. Oo, papasukin mo sila. Natuwa si Winona nang marinig ang balitang iyon at agad na lumabas para salubungin sila. Pinamunuan ni Bruce ang pangkat ng Zarain, ngunit hindi siya nagsisinungaling tungkol sa pagiging isang medikal na club. Kabilang sa kanila ang mga medikal na espesyalista mula sa Zarain. Tuwang-tuwa si Winona at hindi naghinala, kaya pinasok niya sila sa ospital. MS. Wilcox, kailangan nating malaman ang higit pang mga detalye tungkol sa pasyente. Anong nangyari sa kanya? Ginamit ni Bruce ang pagkakataong magsikap ng ilang impormasyon tungkol sa nangyari sa laboratorio sa nakamamatay na araw na iyon. Well, nag-alinlangan si Winona. Iniisip kung paano niya ipapaliwanag ang mga bahagi kung saan idineklara silang patayin ng mga Risquer pagkatapos ng insidente. Binigyan siya ni Bruce ng isang ngiti at sinabing, "Pakiusap huwag kang magtago ng anuman sa amin, MS. Wilcox, hindi iyon makakatulong sa amin sa pagsusuri. At saka, kilala namin si MS. Lopez at dapat ay nasawi ka sa pagsabog sa Gamma Tech Training Base. Bakit buhay pa kayong dalawa at nandito sa amin?" Natigilan si Winona, dahil hindi niya inaasahan na malalaman din niya iyon. "Sige, magiging honest ako sa iyo kung ganoon. Ito ang nangyari." Maikli niyang sinabi sa kanya ang tungkol sa aksidente sa pagbangga ng butil ngunit iniwan ang karamihan sa mga detalye. Hindi nakuha ni Bruce ang impormasyong hinahanap niya, kaya nagpatuloy siya sa pagsisiyasat. Nako, pero hindi gaanong nagpapaliwanag. May espesyal bang nangyari kay MS. Lopez bago ang aksidente sa pagbangga ng butil? Mahalaga ang impormasyong ito, kaya mangyaring sabihin sa amin ang totoo. Ang natitira ay sumama para i-pressure si Winona. Ang pangunahing paksa ng interes ni Bruce ay si Jared. Umaasa siyang magkakaroon si Winona ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa kanyang kinaroroonan. Tumigil si Winona sa pag-aalinlangan, pagkatapos ay nagpa siya na magbigay ng higit pa sa pangkat ng Zarain. Ang totoo, si Zoe ay nasangkot sa isang eksperimento bago ang aksidente sa pagbangga ng butil. Ito ay tungkol sa paglipat ng mga iniisip at kamalayan ng isa sa iba. Napakalapit nila sa tagumpay, ngunit sa kasamaang palad, nabigo ito sa huling mahalagang sandali. Nagpatuloy siya sa maikling paglalarawan kung ano ang nangyari sa panahon ng eksperimento ni Zoe. Ay nako, talagang nangyari iyon. Hindi napigilan ni Bruce ang mapabuntong hininga sa gulat. Siya ay positibo na ang ibang taong kasama sa eksperimentong iyon ay si Jared. Paano ang ibang tao? Buhay pa ba siya? Tanong ng isa sa mga miyembro ng pangkat ng Zarain, na hindi napigilan ang kanyang pagkamausisa. Umiling si Winona at sinabing, "Hindi. Tayong dalawa lang ang nakaligtas." Oh, laking gulat ni Bruce at ng kanyang mga tauhan nang marinig iyon. Kung patay na si Jared, paano nila na-detect ang kanyang malay? Ito ay walang kahulugan sa lahat. Sa sandaling iyon, narinig ni Bruce ang isang boses sa kanyang earpiece na nag-uulat, "Mr. Johnston, nakita namin ang kamalayan ni Mr. Shite, at malapit lang ito. Hinala namin siya ay nasa ospital." Ano? Ito ay isang hindi inaasahang balita mula sa kanyang pangkat sa labas ng bakuran ng ospital. Biglang isang malakas na sigaw ang narinig, at nanggaling ito sa isa sa mga ward. Nako, panibagong pag-atake. Agad na tumakbo si Winona papunta sa ward, at sinundan siya ng pangkat ng Zarain. Sa loob ng silid,
nakita nila si Zoe na gamulong-gulong sa sakit sa lupa, at ang kanyang mga sigaw ay nagmumulto at nakakabagabag. Isa na namang masakit na sigaw at nakita nila si Zoe na sobrang sakit, dahil ang kanyang mga kamay ay nahukay sa lupa at nag-iwan ng malalalim na marka sa matigas na sahig. Laking gulat ni Winona dahil mas matindi ang pag-ataking iyon kaysa sa lahat ng naunang pag-atake na nasaksihan niya sa ngayon. Ginoo, Johnston, matutukoy ko ang lokasyon ni Mr. Shite. Napakalapit niya sa iyo. Sa totoo lang, nasa harap mo siya. Ang mga lalaking nagsusuri ay nagulat muli kay Bruce gamit ang kanyang earpiece. Boom! Isa itong eureka moment para kay Bruce. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Zoe at tila pinagtagpi-tagpi ang puzzle. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1859. Hindi ito kapani-paniwala. Sa sandaling iyon, alam na alam ni Bruce kung ano ang sanhi ng paghihirap ni Zoe, at alam din niya kung ano ang nangyari kay Jared. Laking gulat niya, ngunit pinigilan niya ang kanyang emosyon at naglagay ng mahinahong harapan. Biglang may bumbilya na tumunog sa kanyang ulo, at malakas niyang sinabi, nakakita ako ng ganitong kaso. Maaari kong itatak ang aking reputasyon dito at ginagarantiyahan ang isang lunas para kay MS. Lopez. Lahat ay napalingon sa kanya, natulala. Kaya mo ba siyang pagalingin? Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Winona. Hindi sumagot si Bruce kay Winona. Sa halip, pumunta siya sa harap upang suriin si Zoe at binigyan siya ng isang iniksyon. Samantala, tahimik siyang nagbigay ng mga tagubilin sa kanyang club sa labas sa pamamagitan ng earpiece. Inutusan niya silang itigil ang kanilang trabaho, patayin ang kanilang mga kagamitan at ihinto ang paghahanap sa kamalayan ni Jared. At sa sumunod na sandali, isang himala ang nangyari. Agad namang kumalma si Zoe. Napatulala ang lahat ng naroon, lalo na si Winona, na kanina lang ay nag-aalinlangan kay Bruce. Si Bruce lang ang nakakapagpakalma kay Zoe sa gitna ng pag-atake. Sa lahat ng naunang pag-atake ng migraine niya, mahihimatay siya sa sakit. Maging ang mga kasama ni Bruce ay natarante sa kanilang nakita. Ipauwi mo siya sa akin. Nakakita na ako ng katulad na kaso dati, sinimulan ni Bruce na gumawa ng case study para suportahan ang sarili. Dahil sa kanyang malawak na karanasan at kakayahan, nakagawa siya ng isang kapani-paniwalang kasinungalingan, at walang makakahanap ng mali sa kanyang kwento. Higit pa rito, napatunayan lang niyang makakapaghatid siya ng hindi kapani-paniwalang mga resulta kaagad, kaya nagtiwala sa kanya ang lahat. Hayaan mong ibalik ko siya sa pinakamagandang ospital sa Zarain, at ako ang magiging doktor niya. Nag-alok siya. Hindi, kailangang ipagamot dito si Zoe. Ibibigay ko ang anumang kagamitan na kailangan mo. Kung wala tayo dito sa Erodia, I will source it from overseas. Mabilis na navito ni Winona ang ideya. Oo naman, baka gumana rin iyon. Hindi makahanap ng dahilan si Bruce para tumutol sa kanyang kontra-proposal, kaya wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang kanyang kondisyon. Gayun din, inaasahan kong naiintindihan mo, ngunit kailangan kong naruroon sa lahat ng mga sesyon ng paggamot. Idinagdag ni Winona ang isa pang kondisyon, at lubos na nasira ang mga plano ni Bruce. Mabuti iyan. Matatanggap lamang ni Bruce ang anumang hiling ni Winona, dahil si Zoe ang kanyang huling pag-asa. Magiging hindi kapani-paniwala kung magtagumpay siya sa kanyang plano, ngunit ang kabiguan ay hindi rin isang malaking isyo. Kung tutuusin, patay na si Jared, kaya si Zoe na lang ang may lalagay niya. Magsimula na tayo at huwag mag-aksaya ng oras. I need to bring in my other team na naghihintay sa labas. Tumawag si Bruce sa pangkat na nakakita ng kamalayan ni Jared mula sa labas ng gusali ng ospital. Nagsagawa ng maingat at masusing paghahanap kay Winona sa lahat ng tao at kagamitan bago sila pinapasok. Ang aking iminungkahing plano sa paggamot ay upang pasiglahin siya sa pinakamataas na antas na maaari niyang tiisin. Kailangan niyang magkaroon ng immunity sa neurostimulation para gumaling siya. Alam na maingat si Winona at Maislan, gumawa ng espesyal na pagsisikap ni Bruce na ipaliwanag ang kanyang plano sa kanya ng detalyado upang matiyak siya. Kaya mo ba siyang pasiglahin? Tanong ni Winona na may pagdududa sa buong mukha niya. Ang kanyang pangkat ng mga doktor ay nagmungkahi ng parehong plano sa paggamot dati, ngunit hindi sila nakakuha ng anumang tugon mula kay Zoe. Ipapakita ko sa iyo.
Sinigurado ni Bruce si Zoe sa isang espesyal na isolation installation at sinimulan ang kanyang paggamot. Iyon ito, bilin niya. Binuksan ng kanyang mga tauhan ang kanilang kagamitan at sinimulang hanapin muli ang kamalayan ni Jared. At agad na napasigaw si Zoe sa sobrang sakit. Ay nako, gumagana siya. Si Winona at ang kanyang pangkat ng mga doktor ay namangha at naging may pag-asa. Tulad ng isang salamangkero, kayang kontrolin ni Bruce si Zoe na parang papay. Nagagawa niya itong mapasigaw sa sakit tuwing gugustuhin niya at agad siyang pakalmayan sa pamamagitan ng pagpitik ng kanyang mga daliri. Taas ang intensity, taasan ang dalas, utos ni Bruce, at nagsimulang magpumiglas si Zoe. Sa hitsura ng mga bagay, kung hindi siya pinigilan ng mga ito ng maaga, maaari niyang ibagsak ang ospital nang nasa ganoong estado siya ng pag-iisip. Lalong lumakas ang mga sigaw ni Zoe at naghisterya, at labis na nag-alala si Winona. Magiging okay ba ang lahat? Tanong niya na may pag-aalala. Huwag kang mag-alala. Ang isolation installation na ito ay sapat na malakas upang makayanan ang isang pag-atake ng isang rank 7, kaya magiging maayos ito, tiniyak ni Bruce sa kanya. Lalong nagdilim ang tingin sa mga mata ni Bruce nang mas masiglang nagpupumiglas si Zoe. Wala sa mga doktor na naruroon ang may ideya kung ano ang nangyayari, at alam ni Bruce kung ano ang kanyang ginagawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1860. Napatunayan ni Bruce sa kanyang sarili na tama ang kanyang hula. Alam niya kung bakit nawala si Jared, ngunit maaari nilang makita ang kanyang kamalayan. Naunawaan din niya kung bakit walang mahanap na problema ang mga doktor kay Zoe, ngunit palagi itong dumaranas ng matinding sakit. Magkarelasyon talaga ang dalawa. Totoong namatay si Jared. Ang kanyang pisikal na katawan ay ganap na nawasak sa panahon ng eksperimento, at ang katawan na gawa sa purong enerhiya ay nawasak din, kaya't wala ng pag-asa na buhayin siya. Ang dahilan kung bakit na-detect nila ang kanyang kamalayan ay ang bahagi ng kanyang kamalayan ay naka-embed sa isip ni Zoe. Ang kanyang kamalayan ay parang data, at ang ilan sa mga datos ay nailipat sa utak ni Zoe. Ang eksperimento na ginawa ni Jared bago ang pagbangga ng butil ay upang i-embed ang kanyang sariling kamalayan kay Zoe. Ito ay ang kanyang pagtatangka na kontrolin ang kanyang isip at gawin siyang kanyang papay. Sa kasamaang palad, nabigo ang pagtatangkang iyon sa huling kritikal na sandali. Bagamat nabigo ito, ang malaking bahagi ng kanyang kamalayan ay nailipat na kay Zoe, kaya't may dalawang kamalayan na nagsasapawan sa kanyang isipan. Ito ay isang nakatutuwang eksperimento at ang sanhi ng nakakapanghina na pag-atake ng migraine ni Zoe. Iyon din ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga impresyon si Zoe sa iba pang laboratorio sa base ng pagsasanay sa Gamma Tech, kahit na hindi pa siya nakatapak sa mga ito noon. Sila ang mga labi ng alaala ni Jared. Ang eksperimento ay pagsubok din sa patuloy na naghihirap na migraine para kay Zoe. Ito ay dulot ng kamalayan ni Jared na nagpapasigla sa kanyang utak. Ang mga tauhan ni Bruce ay nakatanggap ng mga pasulpat-sulpat na senyales mula sa kanilang paghahanap dahil may patuloy na pag-aaway sa pagitan ng kamalayan ni Zoe at Jared, na nagresulta sa hindi matatag na paglabas ng kanyang kamalayan. At sa tuwing mahihimatay si Zoe sa sakit, mawawalan sila ng lahat ng senyales. Ang kamalayan ni Jared ay labis na nagpapasigla sa mga selula ng nerbiyos sa kanyang utak, na humahantong sa isang pag-atake ng migraine. Ang patuloy na pag-aaway ng dalawang layon at labis na pagpapasigla ay naging sanhi ng kakaibang pagkilos ni Zoe kung minsan, na kumikilos na parang ibang tao. Natuklasan ni Bruce ang pagkakataong iyon, at siya lang ang nakakaalam nito sa sandaling iyon. Patay na si Jared, at tanging ang kanyang kamalayan lamang ang nabuhay sa utak ni Zoe. Naisip ni Bruce na ang tanging paraan para buhayin si Jared ay hayaan siyang kunin ang kanyang utak. Malinaw, iyon ay magiging isang mahirap na tagumpay upang makamit. Mas malaki ang tsansa niyang magtagumpay kung kasama niya si Zoe sa Zarain. Sa ganoong paraan, magagawa niyang maglaan ng oras pag-aralan at mag-eksperimento sa kanya. Sa kasamaang palad, tumanggi si Winona na sumama sa kanya si Zoe, kaya maaari na lamang siyang sumama sa susunod na peligrosong taya. Pinlano niyang pasiglahin ang utak ni Zoe sa abot ng kanyang makakaya, sa pag-asang makakatulong ito sa kamalayan ni Jared na manalo kay Zoe. Ang iba pang posibleng kahihinatnan ay ang isip ni Zoe ay naging ganap na magulo, na wala siyang pakialam.
Kung mas malaki ang stimulation, mas masakit ang nararamdaman ni Zoe. Para siyang isang pinigilan na hayop na nabaliw. Rumble, rumble, rumble. Ang lupa ay nanginginig, itinapon ang lahat ng hindi balanse. Nagsisimula ng magkaroon ng masamang premonition si Bruce, at ang takot ay nagudyok sa kanya na lihim na isuot ang kanyang hindi nakikitang pananggalang na baluti. Maximum. Utos niya. Ang makina ay naging pinakamataas na lakas, na nagpapagulo sa utak ni Zoe. Gusto ni Winona na pigilan ito, dahil nakikita niya si Zoe na itinutulak sa kanyang limitasyon at labis na nagdurusa. Gayunpaman, pinigilan ni Bruce ang lahat sa pamamagitan ng malakas na pagsigaw, "Huwag sumuko. Nasa bingit na tayo ng tagumpay." Ang lahat ay maaari lamang tumayo at manood habang ang pagpapasigla ay napupunta sa sobrang lakas. Nanood si Winona ng may pag-aalinlangan, hindi makapag-conclude kung iyon ang tamang gawin. Ngayon na ang sandali, napaungol si Bruce. Si Zoe ay nagpakawala ng isang matinding hiyas habang ang pagpapasigla ay umabot sa pinakamataas na antas. Boom! Basag! So yun lang mga master, natapos na ang ating update. Kita po tayo ulit sa ating mga susunod na videos. Maraming salamat mga master sa pagsuporta sa ating munting channel. At kung may gusto mang magpa-shoutout, comment down below. Shoutout natin yan sa ating next upload. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and upcoming videos. Bye-bye!